Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Andy. Taong 1992, Summer. Nakapamewang na tinanaw ni Andy si Lola Panyang na nakikipag-usap sa isa pang matanda. Mambubukid na nagtitinda ng samot-saring haplas. Maraming iniinda sa katawan ng lola. Ilang garapa at bote ng haplas na rin ang naubos. Pero hindi nakahanap ng talagang nagpapagaling, kaya hindi titigil hanggat makatagpo. Epektibo kaya to? Baka naman maubos na lang nang wala pa ring nangyayari. Etong tuhod ko ang madalas sumasakit eh. Minsan itong balakang, tagiliran, talampakan, bewang. Ay naka, buong katawan na yata. Wika ni Lola Panyang. Eto nga ho, mabisang gamot para sa ganyang karamdaman. Marami nang napagaling kasi gawa sa katas at ugat ng dignum. Hindi ba maraming kasabihan na epektibo itong gawing sangkap? Na pangaplas. Kahit ako nga napagaling eh. Dati, hindi na ako makatayo sa sobrang pananakit ng tuhod. Minsan nga namamanhid pa eh. Tugon ni Tessa. Sabi mo yan ah. O sige, pabila ko ng 2. Ay hindi, sige, 3 mo na. Hindi ka pa naman taga rito. Kung isa lang ang bibiliin ko tapos maubos eh, sana kukuha uli. Sakto lang po yung 3. Kasi sa susunod na buwan pa ako babalik eh. Alam niyo naman ho yung trabaho ko, mambubukid. Buwan ang bibilangin bago tawagin uli ng may-ari ng sakahan. Tapos, umaabot ako sa iba pang lugar. May hirapan ka talagang maganap sa akin. Kapag hindi ako tatawagan na may-ari nitong maisan, hindi din ako babalik eh. O sige, 3 garapan na. Kung makakabalik ka rito, magdala ka uli. Para madali mo akong matunton. Diretsuin mo lang ang daan na yan. Tapos kapag makakita ka ng bahay sa lilim ng manggahan, akin yan. Wika ni Lola Panyang. Pagkatapos magkasundo, nagpaalam sa isa't isa. Tumayo na rin si Andy para salubungin ng lola at dalhin ng 3 garapan ng haplas na nakabalot ng dahon. Kagad nagpahid sa katawan si Lola Panyang. Pinapanood lamang ito ni Andy. Napabuntong hininga nang sumagi kung ilang beses nang naloko ng mga haplas. Nagtiwala na naman po kay Lola. Gaano ba kayo kasigurado na mapapagaling ka ng haplas na yan? Ilang maglalako ng binilan mo, syempre sasabihin nilang gagaling kayo para makabenta. Ikaw naman ho, nagsasayang ng pera kasi bibili ka agad. Baka mamaya ibang haplas yan eh, madali ka pa. Ikaw talagang lalaki ka, puro ka nalang paninira eh. Kaya nga sinusubukan ko ang iba't ibang haplas para malaman kung alin sa mga to ang babagay sa akin. Huwag mo na nga akong punahin. Haplas ng haplas, wala namang nangyayari. Sa dami ng ginamit mo, naghalo-halo na ho yung amoy. Hindi ka na amoy tao eh. Isang salita mo pa, malilintikan ka sa akin. Pahiran mo nga yung likod ko, hindi ko naabot. Kamot ulo na may kasamang pagdadabog. Lumapit si Andy para sundin ang utos. Nandiri ang binata nang dumampi sa mga kamayang likido. Mainit-init pa. Kakaiba ang pakiramdam kumpara sa ibang haplas. Walang amoy. Parang tubig lang. Sinubukang kilalanin ang mga ugat na nakababad, kaso nga lang walang ideya. Iwinaksi sa isipan, minadali ang pagpapahid. Nakatulog kagad si Lola Panyang pagkatapos. Habang mahimbing na natutulog ang matanda, inasikaso naman ni Andy ang pagbiyak ng mga nyog. Gagawin itong kopra bilang parte ng kabuhayan. Sa kalagitnaan ng trabaho, nakita si Aling Tessa. Inaalok ang mga kapitbahay ng haplas. May isang bumili. Kaagad ding umalis pagkatapos. Manong, gumagamit pala kayo ng haplas? Ang bata nyo pa, masakit na ang tuhod nyo? Hindi mapigilang tanong ni Andy
nang dumaan si Mang Paulito. Hindi lang halata sa mukha ko pero matanda na ako. Iyo, napapadalas na rin yung sakit ng tuhod eh. Dadayo sana ako ng lungsod para bumili. Kaso meron palang naglalako dito. Hindi pa ako sigurado kung bubuti ang kalagayan ko pero sana lang. Si Lola Panyang mo ba? Ayaw bumili. Huli na po kayo sa balita. 3 nga yung binili niya eh. Akala mo gagaling talaga sa haplas. Dinamihan pa yung bili. Sabi ng naglako epektibo eh. Kasi nagpapagaling ng tuhod niya. Sana nga lang tumalab din sa akin kasi kung oo, aba, malaking himala yun. Sana na nga lang po talaga para hindi po sayang yung pera nyo. Napailing na lamang ang binata. Nasanay naman siya sa ganitong ugali ng matatanda sa lugar dahil bawat isa ay may haplas. Ang inaalala niya, baka nagsasayang ng pera, niloloko ni Aling Tessa. Hindi rin masisi kung magaling itong magsalita, pamamaraan ito upang makabenta. Buntong hiningang winaksi sa isipan, binalikan ang naudlot na gawain. Matapos mahiwalay ang laman sa mismong bao, kinarga sa kalabaw ang sakong pinagsidlan. Dahan-dahang binaybay ang daan patungo sa koprahan. Si Andy lang ang tao dahil kanina pa umuwi ang katulad niyang mangungopra. Habang hinihintay na matimbang ang dala, nagpahinga muna sa tabi. Kape Andy, pasensya ka na. Inayos pa ni Miguel ang timbangan. Napasubsob kanina kaya nasira. Ilang sandali lang maayos na yon. Sabayan mo na lang muna akong humigop ng barako. Wika ni Mang Felipe. Nag-abot ito ng tasa at tinapay. Maraming salamat po. Saktong-sakto, nagugutom ako. Tinanggap ng binata ang alok ng matanda. Sa lahat ng mangungopra sa lugar, ikaw lang ang hindi umaabot sa isang sako ah. Mahirap bang makahanap ng nyog? Opo eh. Lalo na sa kagaya kong walang pananim. Umaasa lang kasi ako sa mapupulot dyan sa tabi. Minsan, binabawi pa ng may-ari kapag nakita. Pahirapan po talaga pero kahit papano meron naman. Kung mamasukan ka na lang kaya rito, isa lang naman ang gagawin mo. Tutulong sa gawain dito. Magtitimbang. Sina Miguel at Jerry lang ang maghahakot. Mga malalaki ang katawan nun eh. Sila na ang bahalang magbuhat. Bibigyan naman kita ng makatarungang sahod. Napaisip si Andy sa alok ng matanda. Ilang beses na siyang inalok nito. Pero dahil sa ideyang maiiwang mag-isa si Lola Panyang, hindi kayang tanggapin. Muling humindi sa oportunidad. Alam nyo naman po na kami lang ni Lolang magkasama. Kung magtatrabaho ko rito, walang magbabantay sa kanya. Tapos yung maliit na taniman namin mapapabayaan din. Ako na po yung nag-aasikaso eh. Matanda na kasi si Lola. Kung sabagay. Pero kung may araw na wala kang ginagawa, pwede kang pumasok. Sasahuran pa rin kita. Nga pala, sabihan mo yung lola mo na wag basta-basta bumili ng haplas o anumang pamahid kung kani-kanino. Mahirap na magtiwala, lalo na kung hindi kilala ang tao. Sa panahon ngayon, marami ng loko-loko. Ayos lang sana kung madaling ayusin o ibalik sa dati. Paano kung hindi? Ano pong ibig niyong sabihin, Manong? Hindi ko po makuha eh. Kilala mo naman ang asawa kong si Pilita, hindi ba? Bago sa makabilang buhay, ganyan ang gawain. Kung ano-anong haplas ang ginagamit sa katawan. Ang bahay namin, napuno ng bote at magarapa. Sa halip na bumuti ang karamdaman, lumala at may ibang ininda. Mabuti napansin ko kagad kaya naagapan. Ayoko lang na maranasan ng iba kasi hindi madali ang pinagdaanan namin noon. Ganun po ba? O sige po, tatandaan ko po yung payo nyo. Kailangan ko lang talaga ang ganitong paalala kasi sobrang tigas ng ulo ni Lola. Kahit ilang ulit ko pang sabihin na wag nang bumili
Bili pa rin ng bili, dinadamihan pa. Natawa na lamang si Mang Felipe. Naudlot ang usapan dahil tapos ng isa lang sa timbangan ng kopra ng binata. Pumasok sa loob ang matanda para kumuha ng perang pambayad. Pagkatapos ay nagpaalam na si Andy. Dumiretso sa palengke upang makapamili. Habang abala sa pakikipagtawaran ng presyo, may alin ako malabit sa kanya. Nag-alok ng haplas. Mukha po ba akong sakitin para alokin nyo ng ganyan? Alin naman, ang lusog-lusog ko pa po. Wika ni Andy. Dali-daling tinalikuran ang ale at nagtungo sa kabilang tindahan. Sumunod pa rin ito. Walang tigil sa pag-alok hanggang sa sinita ni Mang Felipe. Namalengke lang din ng manong, may kung anong sinabi. Nasindak kaya nagmamadaling umalis. Kapag nakasalubong ka ng ganong klase ng manlalako, iwasan mo kagad. Sila ang tipo na kapag hindi ka bibigay sa simpleng salita, gagamitan ka ng orasyon, pati na ang haplas. Hindi yun makakabuti sa tao. Nasundan ng tingin ni Andy ang ali. Hindi na rin nakita ng matabunan ng mga dumaraan. Kung hindi makakabuti sa tao, bakit sinasabing nagpapagaling ng karamdaman? Tama naman, nakakapagpagaling ng karamdaman. Pero sa kabilang banda, may masamang epekto. Epekto na hindi mo matatanggap kapag nagresulta na. O siya, mauna na ako. May sasadyain pa sa unahan, mag-iingat ka. Sa pag-alis ng Mang Felipe, lumakad na rin si Andy. Nakarating ng tahanan ng saktong dumilim. Naabutan si Lola Panyang, nagpapahid ng haplas sa binti. Hinayaan niya lang ito. Dumiretso siya sa kusina para maganda ng hapunan. Nakapagsaing na si Lola Panyang. Ulam na lamang ang lulutuin. Habang abala sa kusina, napansin na naman ng binata ang pagbukas ng garapa. Nagpahid uli sa katawan ng matanda. Nang hindi siya makatiis ay pasimpleng nagtanong. Lola, bakit oras-oras kayo magpahid? Mas mabuti po siguro, iligo nyo na lang yan para isahan lang. Kung ikaw kayang hampasin ko ng sandok, ikaw puro ka po na sa akin. Yang trabaho mo ang atupagin mo. Nagtatanong lang po ako, galit kayo kaagad eh. Ang init kaagad ng ulo. Itiko mo yung bibig mo, Andy. Isang salita mo pa, malalagot ka talaga. Napakunot ang noo ng binata. Kabisado niya ang ugali nito. Minsan lang nagagalit, kaso nga lang kakaiba ang tono ngayon. Yung bang galit kahit wala namang rason. Hinayaan na lang din para hindi na lumaki ang problema. Nang magkaharap-sapag, napansin ni Andy ang malakas na pagkain ng matanda. Parang ginutom sa loob ng ilang taon. Pagkatapos, halos laklaki ng buong galon ng tubig. Hindi na rin siya makakain dahil inaagawan. Nanlaki ang mga mata. Pinagmasdan ang kahina-hinalang kilos ni Lola Panyang. Basta na lang din siya iniwan sa mesa ng mabusog. Grabe naman yun. Kailan pa naging patay gutom si Lola? Kung makasubo, akala mo gustong sumalang sa paligsahan. Ano kayang problema niya? Tanong ni Andy. Nang walang makakasagot. Nagligpit na lamang at saka binantayan ang galaw ni Lola Panyang. Ilang beses itong bumangon para lang magpahid ng haplas sa katawan. Tinawag pa siya para malagyan ng likuran. Walang reklamo ang binata. Walang imik na nagpahid ng likido sa katawan ng matanda. Pagkatapos naman ay natulog na ito. Nakaidlip si Andy. Hindi na malaya ng oras pero naalimpungatan ng mahinang halinghing. Yung bang ingay ng nagbabangga ang ngipin. Nakakakilabot pakinggan. Kaya naman sinuri kung saan galing. Nabungaran sa kabilang kwarto si Lola Panyang. Nakaupo sa higaan.
Nakarap sa dingding. Hindi makita kung ano ang reaksyon ng muka dahil nakatalikod sa kanya. Subalit maririnig ang may hinang boses na masusundan ng pagbanggaan ng mga ngipin. Nagipon ng lakas bago lumapit. Dahan-dahang kinalabit ang matanda. Kagad napatras nang bumungad ang muka. Nanlilisik ang mga mata. Malademonyo ang ngiti. Magulo ang buhok. Kakilakilabot ang presensya. Gayunpaman minabuti ng binata na umastang biro lang ang lahat. Lola naman, kung kailan tumanda saka nananakot. Awat na po. Bumalik na po kayo sa pagtulog. Tumalikod si Andy. Lumingon ng matapat sa pintuan. Masama ang titig ni Lola Panyang sa kanya, pero binaliwala pa rin. Para sa binata, tinatakot lamang siya nito. Nakahinga ng makalipas ang ilang sandali dahil nahiga muli ang matanda. Bumalik sa pagtulog. Kinaumagahan dumiretso sa taniman si Andy pagkatapos mag-agahan. Makaraan ang ilang oras sumunod si Lola Panyang. Pinagmasdan ng binata. Magaan ang presensya. Bumabati sa bawat taong nakakasalubong. Ibinaba ang dala na naglalaman ng merienda. Lumapit sa kanya para pumalit sa pagtatabas ng damo. Apo, ako na riyan. Magmerienda ka muna. Huwag mong painitan sa araw ang nilagang kamote. Nag-iiba ang lasa. May kanin at ulam kung gusto mong mabusog. Walang imik na sumunod si Andy. Tumabi sa lilim ng sagingan. Pinagkaabalahan ng dala ni Lola Panyang. Habang kumakain, pinagbasdang mabuti ang matanda. Kalmado, mahinahon, katulad ng nakasanayang lola. Napailing na lang ng sumagi sa isipan ang nangyari kagabi. Nang mabusog na bumalik sa gawain, pasimpleng nagtanong. La, wala ka bang matandaan kagabi? May nangyari po kasi na hindi inaasahan. Ano ba ang nangyari? Alam mong tulog mantika ako tapos magtatanong ka ng ganyan. Natigil sa pagbunot ng damo si Andy nang marinig ang sinabi nito. Diretsyong napatingin sa mga mata ng matanda. Wala siyang mababakas na pagsisinungaling kaya nagdududa na. Talaga po bang wala kayong alam? Kasi hindi bale na nga po. Tumalikod sa gawi ng matanda. Napabuntong hininga habang naiisip ang kaganapan. Sigurado siya sa nakita. At kahit nakakatakot, pilit binaliwala sa mga sandaling iyon. Kaso nga lang, nagbumukhang siya ang may diferensya dahil sa sagot ni Lola Panyang. Lumipas ang mga oras kanya-kanya sa pag-uwi ang mga kasamang magsasaka na nagtatrabaho sa maliit na taniman. Kabilang dito si Lola Panyang na naunang umuwi. Dahil si Andy may sasadyain pang bunga sa dulo. Habang tinataga ang puno, nabungaran sa unahan si Aling Tessa. Wala itong dala pero nakakapagtaka ang kilos. Kinukumpas sa mga kamay sa hangin habang pabigla-biglang nagsasalita. Kung minsan pa'y sumisigaw na parang nababaliw, dali-daling nagtago ng tumingin ito. Dahan-dahang naglakad palayo si Aling Tessa, pahinto-hinto dahil sisigaw. Bigla ring sasabunutan ng sarili, halatang nawawala na sa wisyo. Napalanok si Andy. Biglang sumagi sa isip na baka sasapitin din ni Lola Panyang ang nangyari dito, kaya naman nagmamadaling umuwi. Naabutan ang matanda na naglalaba, tahimik na pinagmamasdan. Nakainga dahil normal lang ang kilos nito. Nabato siya ng palo-palo. Baliw ka ba? Baka gusto mong idikit na lang ang mukha mo dito sa labahan. Kung makatingin ka, ano ba nangyari? May problema ba? Kung makabato naman si Lola, wala. Nakita ko kasi si Aling Tessa doon malapit sa gubat, nagwawala parang baliw eh.
Naisip ko na baka ganun din ang mangyari sa inyo. Bumili ka pa naman ng haplas sa kanya. Kunot noong napatitig sa kanya ang matanda. Baka may diferensya lang talaga sa utak yon. Hoy, kung makapagsabi ka namang nababaliw ako katulad niya, parang hindi mo ko lola. Itong batang to, kung ano-ano ang pumapasok sa isipan, ang mabuti pa mag-igib ka ng tubig. Babanlawan ko to magamit. Sumunod naman si Andy. Pero sa pagkakataong ito, hindi maiwasang kabahan. Natatakot ang binata para sa kanyang lola. Gayunpaman, sinubukang iwaksi. Pagsapit ng gabi, muli na namang nagpahid ng hapla sa katawan si Lola Panyang. Gulat na nakatitig sa garapa si Andy dahil wala nang laman ng tatlo. Kamot ulong bumaling sa matanda para sana'y magtanong. Lola, grabe ka naman gumamit ng haplas. Ilang araw pa lang po pero naubos niyo na kagad. Iniinom niyo po ba yan? Dito na rin napansin ng binata ang balat ni Lola Panyang. Madulas na parang nagmamantika. Hindi na rin maunawaan ang amoy. May pagkakataon na normal. May oras na matindi ang samyo. Kung minsan pa'y mabigat ang presensya. Napapadalas na rin ang biglang paggising sa gabi. Maririnig na lamang na nagsasalitang mag-isa. Kinakalmot ang higaang papag. Tinatagis sa mga ngipin. Sa napapansin ng binata, titigil kapag lalapit siya sa kwarto na parabang nalalaman nitong nakikinig siya. Sa tuwing sasapit naman ng umaga, magtatanong kagad kaso tila walang kaalam-alam sa nangyayari. Mahahalata sa boses. Mahahalata sa reaksyon ng muka. Pinalipas ito ni Andy, pero hindi nawawala ang pagmamasid. Binabantayang maigi ang bawat galaw. Normal lang naman kapag may araw, pero pagsapit ng gabi, nag-iibang tao si Lola Panyang. May pagkakataon sa hapunan na bigla itong nagagalit. Hindi makapagpigil. Sinasakal ang binata. Bumabalik din sa ulirat makalipas ang ilang sandali. Labis-labis ang paghingi ng paumanhin. Maging ang matanda mismo, naguguluhan sa nangyayari. Nang mga sumunod na araw, ganun pa rin ang sitwasyon na umabot sa puntong naging alerto sa bawat oras si Andy. Walang pinipiling sandali ang pagbabago ng katauhan. May pagkakataon sa kalagitnaan ng pagsisibak. Bigla siyang tinutulak at saka sinasakal. Mabuti na lamang, ilang sandali lang ito. Dahil kapag umabot ng mahabang panahon, hindi tatagal ang binata. Masyadong biglang lumakas si Lola Panyang kapag nagbabago ang ugali nito. Dala ng sitwasyon, napagpasya ni Andy na magpakalayo-layo muna. Walang ibang mapuntahan, kaya sa koprahan ni Mang Felipe nagtungo. Gulat ito nang bumungad siyang maraming kalmot, lalo na sa leeg. Sino bang sumugod sa'yo? Ang dami mong kalmot, ayos ka lang ba? Nandito pa ba sa paligid ang gumawa niyan? Ipapahabol ko kina Miguel. Wika ni Mang Felipe, habang sinusuri ng tingin ang katawang na puno ng sugat. Ang totoo niyan, hindi ibang tao ang gumawa nito. Wala ho, dating kaibigan ko lang. Babae kasi. Mahaba yung kuko kaya ito po yung inabot ko. Matagal na kami magkagalit, siguro nanggigil ho. Nag-aalangang magsinungaling dahil natatakot sabihin ng katotohanan. Lalo pat sariling lola ang tunay na may kagagawan ng mga kalmot. Pinaniwalaan nito ni Mang Felipe. Pinatuloy siya at binigyan ng paunang lunas ang dumurugong leeg. Kinausap siya nito. Panay ang pag-iingat na hindi madula sa salita. Dahil kapag nagkataon, masisiwalat ang katotohanan. Sa kabila ng pagbabago ng katauhan at pagmamaltrato ni Lola Panyang, ayaw niya itong masaktan. Kilala niya si Mang Felipe. Dating mangangaso,
at mahusay pagdating sa paggamit ng mga patalim. May ugali ito na kapag gustong manakit, talagang mananakit. Mahahalata sa mga katanungan ni Mang Felipe na inuhuli sa salita ang binata. Si Andy kung anong-anong palusot ang ginawa para makatakas. Nang maintindihang ayaw magsalita, itinigil na ang paungulit at hinayaan nitong makapag-isip-isip. Gayunpaman, inutusan sina Miguel at Jerry na alamin ang kaganapan. Sa muling pagsapit ng dilim, nagpaalam si Andy kay Mang Felipe. Pinabaunan nito kahit tapos ng magapunan sa bodega. Pagdating sa bakuran ng tahanan, nagdadalawang isip na pumasok. Sa ideya pa lamang, posible siyang sugurin ni Lola Panyang. Pagtapat sa pintuan, gusto nang tumakbo palayo. Kaso nga lang may parte sa kanya na gusto itong samahan. Naguguluhan na rin dahil kanina lang nais ng layuan. Lalong nahihirapan pabago-bago ang desisyon. Batang ito talaga. Kanina pa ako naghahanap sa'yo. Saan ka ba nagpunta? Anong oras na? Ngayon pa lang nagpakita. Nagugutom na ako. Nakapagsaing na pero wala pang ulam. Ano ba yung dala mo? Kung pagkain yan, halika na sa kusina. Pumasok si Andy. Inayos sa plato ang dalang ulam. Magsasandok na sana ng kanin, pero bumungad ang bigas na nasa loob ng kaldero. Lalong tumigas ang butil dahil isinalang sapoy. Bumaling ang binata kay Lola Panyang. Sinusubo na nito ang dala niyang ulam. Ano? Ano bang tinitingin mo? Magsandok ka na. Ako na nga lang, eto talaga. Nagsandok. Pinuno ang bandehado. Pagkatapos ay walang tigil na isinubo ang bigas. Inaya pa siya nito pero dahil hindi kumilos, sarili na lamang ang inatupag. Tahimik si Andy na nanonood. Hindi niya alam kung ito ba ang Lola Panyang na maayos ang katinoan. Lalo siyang nagtaka nang pasimpleng pinahid ang mga kamay sa halip na maghugas gamit ang tubig. Hindi rin ito uminom. Magtubig po kayo. Uminom kayo. Maalat pa naman ang timpla ni Mang Felipe. Baka magkasakit po kayo. Wag ba kong alokin ng tubig? Ayoko niyan. Para ko mamamatay kapag nakakainom o kahit nakakahawak. Dito naunawaan ni Andy kung bakit walang tubig ang sinaing. Lalong naguluhan kung bakit ganon ang reaksyon ng lola sa tubig. Habang nag-iisip, may ideyang sumagi. Hindi na malaya ng binata na dumakot ng asin at walang pasabing isinaboy kay Lola Panyang. Mabilis ang reaksyon nito. Kagad umiwas bago matamaan. Nagalit ito. Basta na lamang siyang nilapitan para sampalin at tampasin. Ang tanging nagawa ng binata ay iharang ang mga braso upang hindi mapuruhan ang muka. Pagkatapos ay humingi ng tawad. Lumabas ng kwarto at nagkulong sa kabila. Naupo sa higaan habang napapaisip sa nangyayari. Ayaw mang aminin ni Andy. Naglalaro sa isipan ang ideya na aswang si Lola Panyang. Ilang sandali pa, makakarinig ng langit-ngit sa kabilang kwarto. Nakakakilabot ang paulit-ulit na pagkalmot. Nang silipin sa butas, nakalambitin sa bubong ang matanda habang kinakalmot ang yero. Ibang-iba ang itsura. Buhagagang buhok. Naglalaway. Nanlilisik ang pulang mga mata. Mahaba ang mga kuko at napakalansa ng amoy. Kagad umiwas si Andy nang tumingin ito. Dali-daling nagtago nang mapansin ng paglapit. Hindi niya na nakilala ang taong kasama. Isa na itong halimaw na napakabilis ng kilos. Panay ang paglagok ng laway ni Andy habang nanginginig na nakahawak ng itak. Hindi alam ng binata kung tama bang labanan kung sakaling sugurin siya. Sa kabila ng nakakatakot na itsura ni Lola Panyang,
pagmamahal pa rin niya sa matanda ang naisip. Hindi nagtagal bago siya mahanap. Sumigaw ito. Sa isang iglap lang tinubuan ng pakpak sa likuran. Nanlaki ang mga mata. Napako sa naiwang kaputol. Lumipad na ito paitaas. Hindi alam ni Andy kung gaano kahaba na siyang nakatitig sa kaputol. Wala nang pumapasok sa isipan ng binata. Napukaw lang ang atensyon ng pabalibag na bumukas ang pintuan. Narinig ang boses ni Mang Felipe kasama si Miguel at Jerry. Lahat sila ay may dalang patalim. Eto na nga ba ang sinasabi ko? Nahawaan na siya ng pagiging aswang. Miguel, Jerry, hanapin niyo kung nasaan ang kaputol. Ako nang bahala dito. Dalian niyo, bago pa may magawang masama yan. Binalingan ng pansin ni Mang Felipe si Andy. Kaso nga lang tulala ang binata. Hindi makausap. Walang abiso na ginawa ang nararapat. Naglabas ng asin, apog at isang uri ng langis. Sinamahan na ng orasyon. Nakalagay ito sa kaperasong lumang papel. Lahat ng ito ay inilagay sa ibabaw ng nakabalandrang kaputol na katawan. Gumagalaw, pero wala nang nagawa. Maririnig sa labas ang ingay ng mismong aswang, maging ang boses ni Miguel at Jerry. Hindi nagtagal ay nahuli ito. Nanlaban pa ng una, pero nang sindihan ni Mang Felipe ang papel na may orasyon, hindi na magkamayaw ang manananggal. Nawala sa wisyo. Lumipad pero bumulusok hanggang sa bumalik sa kaputol. Sa pagkakataong ito, dahan-dahan ang pinapatay ang kalooban. Tumagal lang ng ilang minuto ang pagdurusa, kasabay ng pag-apula ng apoy sa sinindihang papel ay siya ring pagbagsak ng katawan. Bumalik sa anyong tao si Lola Panyang, subalit mukha ng aswang pa rin ang makikita. Nangingisay habang nakatitig sa apong si Andy, pero ang binata, tanging pagluha na lamang ang nagawa. Hindi rin kayang lumapit o sumulyap man lang hanggang sa tuluyang binawian ng buhay. Walang imik si Andy. Walang imik sa buong burol. Kahit sa oras ng paglibing, tulala ang binata. Tanging si Mang Felipe ang umaasikaso sa lahat. Ilang linggo pa ang lumipas bago nahimasmasan sa mga kaganapan si Andy. Bumalik na sa dating bahay ang binata. May isang pinangako sa sarili. Hahanapin si Aling Tessa para pagbayarin sa ginawa kay Lola Panyang. Sa dami din ng nakabili sa lugar, si Lola Panyang lamang ang nawaan. Nang suriin ni Mang Felipe ang bote ng ibang bumili. Natural ang laman. Walang halong kahit ano ng kasamaan. Yung nabili ng lola niya, ang tanging garapa na nagkakarga ng sumpa ng aswang at pagpapasa ng lahi. Kaso nga lang kahit anong hanap ay hindi na magilap ang naglalako. Kahit yung may-ari ng bukeri na sinasaka, wala nang alam. Nakilala lang nila ang Ale bilang manglalako ng haplas at mangbubukid. Wala silang ideya na ginagamit ng Ale ang langis upang ipasa ang lahi ng aswang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Cora. Taong 1992, probinsya ng Cagayan de Oro. Umaga pa lang, pinagkakaisahan ng magpipinsan ang babaeng si Cora. Anak ng yumaong albularyo. Manghihilot naman ang ina, nakasalukuyang iniinda ang karamdaman na hindi malunasan. Kunadang! Ang aga mo namang magwalis. Wala ka ibang magawa, no? Halika, huliin mo yung utot ko. Isali mo na din tong sa akin para masaya. Dalian mo! Nagbuntong hininga si Cora.
Hindi gustong patulan ang dalawa dahil siya naman ang huhusgahan ng lahat. Walang ibang binabantayan ang mga kapitbahay kung hindi sila ng kanyang ina. Nadawit dati ang ama sa naganap na patayan sa kabilang sityo. Ang totoo, napadaan lamang ito pero napagbintangan. Maaga pa mga bansot. Huwag niyo akong simulan kung ayaw niyong umuwi ng umiiyak. Ano uli yung sinabi mo? Uwi kaming umiiyak? Ikaw lang naman tong humagulgol nung nakaraan eh. Akala mo baboy na ginigilitan. Ang pangit mong umiyak. Matanda ka na pero iyakin ka pa rin. Ganyan siguro no kapag anak ng mamamatay tao. Sa tuwing makakapatay ang tatay mo dati, ikaw yata yung taga-iyak eh. Nasagad ang pasensya ni Cora nang banggitin ang kanyang ama. Hindi napigilan ang sarili. Sinapak ang dalawa. Hindi sila makapaniwala habang sapo ang dugo ang ilong. Isa pang salita tungkol sa tatay ko. Hindi lang yan ang aabutin niyo sa akin. Umalis na kayo kung ayaw niyong madagdagan ng pinsala sa katawan niyo. Walang iya ka, babae ka. May araw ka din. Nagunahan sila ng pinsan sa pagtakbo. Pinagtinginan si Cora ng mga kapitbahay. Nagbulong-bulungan ang mga ito pero hindi niya pinansin. Pumasok siya sa tahanan para maiwasan ang ano pang gulo. O anak, nakipag-away ka na naman. Huwag mo kasing pansinin ng mga lalaking yon. Wala silang ibang alam kung hindi mang buwisit. Huwag mo na kasing patulan. Kasi naman dinamay pa po si tatay. Napagbintangan na nga nung buhay pa. Hanggang kamatayan hindi nila pinapatahimik. Hindi na nirespeto yung yumao eh. Teka sandali, babae ka. Nasaan yung tangan mo? Napigtas yung tali ay nako, Cora. Hanapin mo yon. Mamaya mapulot ng iba. Naalerto si Cora nang mapagtanto ang sinabi ng ina. Ang tali na lamang ng kwintas ang nakalambitin sa kanyang leeg. Wala na ang batong mutya. Dali-dali niyang hinanap sa labas. Sa kabutiang palad naroon lamang sa bakuran. Kinabahan ako ha. Akala ko nawala kita eh. Ang sabi ko sa'yo, palitan mo na yung tali niyan. Meron doon sa lagayan ko ng damit. Ayusin mo para hindi mawala uli. Ingatan mo naman, Cora. Biyaya yan ng kalikasan. Alam ko naman po yun, nanay. Aksidente lang po. Napasaba kasi ko dun sa magpinsan eh. Napigtas siguro nung sinapak ko yung muka eh. Nagpaalam siya sa ina para asikasuhin ng tali. Ang batong hawak ay tinatawag na batong lutang. Natagpuan doon sa ilog. Inakalang ordinaryo pero nang matuklasan ang kakaibang kakayahan. Ito ang nagsisilbing sandata upang talunin ang masasamang nilalang na napapadpad sa kanilang sityo. Inilihim ito ni Cora sa mga magulang pero kalaunan ay nagtapat. Ang yumaong ama ang nagturo ng pamamaraan sa pakikipaglaban ng pisikalan. Natutunan niya ang lahat sa maiksing panahon. Pagkatapos humarap na sa mga aswang. Cora, pupunta muna ako ng tindahan na. Wala pa tayong bigas. Tapusin mo ang winawalis sa labas ha, nililipad ng hangin ng mga dahon. Nagmamadaling lumabas si Cora upang tapusin ang naiwang gawain. Makalipas ang ilang sandali. Narinig ang usapan ng mga kapitbahay tungkol sa aswangan na naganap nung nakaraang araw. Ang lala ng sinapit ni kumaring nila, ano? Akalain mo sa ganung paraan lang siya mamamatay. Kung alam ko lang sana ng gabing yun nasasalakay ng aswang yung matanda. Ay nako, sana sinabihan ko yung anak para makauwi at mabantayan. May sakit na nga yung matanda. Nabiktima pa ng aswang. Lapastangan talaga yung halimaw na yon. Pinabi mo pa, pero wala mo bang nasa paligid lang aswang? Yan ang balitang naratnan ko doon sa kabilang sityo. Ang sabi pa ni kumparing Iyok, babae daw yung halimaw eh. Pagala-gala. Diyos ko, ano ba naman tong panahon natin oh? Naglipa na ang kaluluwa ng masasama. Sus maniusip. Napaisip si Cora sa sinabi nilang babaeng aswang. Sa katunayan nakarating na sa kanya ang usapin dito nung nakaraang araw. May kalayuan ang kabilang sityo. Kaya hindi naabot ng tangan ang presensya ng nilalang.
Pinagsabihan ko na nga yung mga anak ko eh. Hindi na pwedeng gumala kasi baka mabalitaan na lang nating biktima na pala. Diyos ko, kinikilabutan ako. Sinabi na natin yung insidente sa mga pulis. Pero alam naman natin na hindi maniniwala ang mga yun sa aswang-aswang. Kaya wala ring silbi. Tinapos nga kaagad ang investigasyon eh. Ganyan naman sila eh. Palagi nagmamadali. Napabuntong hininga si Cora habang nakikinig. Pagdating ng ina, yun din ang dalang balita. Anak, narinig ko ang usapan doon. Babae ang pinaghihinalaan nilang aswang. Nakita raw kasi ni Mang Onyok. Hindi ko alam kung totoo pero baka ano. Ano na ba ang nangyayari sa lugar natin? Parang kamakailan lang. May nababalita ang aswang tapos ito naman ngayon. Saan po ba nakikita yung babae? Puntahan ko na nga lang para mailigpit na yan habang maaga pa. Hoy Cora, kung makaas na to kala mo simple lang yung kakarapin. Aswang yan iha. Hindi natin alam kung malakas siya kaysa dati mong nakalaban. Ano pa bang bago sa sinasabi nyo, Nay? Ganyan ka naman palagi kapag may nababalita ang aswang. Hindi yata buo yung tiwala nyo sa akin eh. Hindi naman sa ganun anak. Nababahala din ako para sa'yo. Babae ka. Hindi natin may pagkakaila na may kahinaan din. Hindi ordinaryo ang nilalang na yon. Hindi sila mga tambay sa kanto na madadaan sa hampas ng 2x2. Buwis buhay ang gagawin mo. Hindi naman po ko papabayaan ng tangan ko, Nanay. Parang hindi kayo nasanay ah. Ilang beses na ako napapalaban sa aswang eh. Eto naman ako ngayon oh. Buhay na buhay. Oo na, nandun na tayo pero hindi ko pa rin maiwasan na mag-alala. Pasensya ka na. Ayoko lang na may mangyaring masama sa'yo. Kung pwede, ipaubaya mo na lang sa iba ang pagpuksa ng aswang. Nanay, sino pa ba sa tingin niyo yung kikilos? Walang ibang manunugis sa lugar na ito kung hindi ako lang. Mabuti nga nagkaroon ako ng tangan eh. Kaya ko po yan, Nay. Walang problema sa pagpuksa ng aswang. Hindi naman ako nag-iisa. May katuwang ako, Nay oh. Andyan po yung tangan ko. Sinisiguradong mapapanatag ang loob ng ina. Nakumbinsi niya ito kung kaya't pinayagan siyang lumabas kinagabihan. Sinadya niyang maglibot sa mga oras na gising pa ang lahat para may mapagtanungan. Naging maingat siya. Pili ang mga taong nilalapitan. Yung mapagkakatiwalaan para walang magtataka. Sakto namang nakasalubong niya si Mang Iyok. Ano ginagawa mo ritong bata ka? Sa kabilang sityo ang bahay mo ah. Naaligaw ka gabi na oh. Hindi naman po, naglilibot lang talaga ako. Mang Onyok, atin-atin lang po ah. May alam ka po ba tungkol sa napapabalitang aswang? Sa narinig ko po kasi kayo daw po yung nakakita eh. Tumingin muna sa paligid ang lalaki bago sumagot. Siniguradong walang ibang makakarinig ng sasabihin. 2 beses ko nang nakita ang aswang sa ganap danyo. Hindi ko lang kinalaban kasi wala akong sapat na kargada para makipagtuos. Babae siya, Cora. Hindi ako pwedeng magkamali. Sa tingin ko nga nakita ko na siya eh. Mang Iyok, kaibigan po kayo ni tatay kaya may tiwala po ko sa inyo. Alam ko nabanggit na rin sa iyo ni tatay yung tungkol sa tangan ko, di ba? Sa usapin natin ngayon, matutulungan niyo po ba ako? Natigilan ang lalaki. Tinitigan siyang mabuti. Napakamot pa sa ulo. Alam kong may mutya kang hawak. Pero talaga bang lumalaban ka sa aswang? Paano naman kababae mong tao? Huwag mong mamasamain, Cora. Ang hirap kasing maniwala na may babaeng makikipaglaban sa mga nilalang. Sa tanang buhay ko, ngayon pa lang ako nakarinig ng ganyan. Hindi makapaniwala na kaya niyang makipagtuos sa aswang. Minamalit niyo ba ako, Mang Iyok? Kasi babae ako. Hindi naman sa ganon, Cora. Kung mapilit ka talaga at pakiramdam mo na kaya mong makipagsabayan sa bangis ng aswang, tutulungan kita. Kung sakaling makita ko uli ang halimaw, kagad kong sasabihin sa'yo, makakaasa ka. Gabi na, iya. Umuwi ka na muna sa inyo. Sinunod ni Cora ang sinabi ng matanda. Kahit hindi naniniwala si Mang Iyok sa kanyang kakayahan, alam niyang maaasahan at mapagkakatiwalaan nito. Binaybay na rin ang daan pauwi.
Pero muling natigilan ng makasalubong ang magpinsang Onyok at Raprap. Hoy! Anong ginagawa mo ditong babae ka? Gabi na tapos naglalakwatsa ka? Gawain ba yan ng matinong babae? Kaya nga palaboy-laboy kasi hindi matino yan. Teka, ang sabi nila babae yung aswang eh. Diyan lang sa bandang unahan yung bahay ng matandang nabiktima. Tapos, ganitong oras lumalabas yun eh. Ikaw siguro yung aswang ano? Grabe, mamamatay tao na ang tatay. Aswang pa yung anak. Isa pang salita nyo, papaduguin ko yung bunganga nyo. Ang hilig nyo talagang mambwisit ano? Kulang ba kayo sa aruga? Kailangan ko pa yata kayong turuan ng magandang asal eh. Huwag masyadong kampante, pangit. Porket nakaisa ka, akala mo magugulpi mo kami ng paulit-ulit? Hoy Kuradang, hindi masakit yung ginawa mo kanina. Umarte lang kami para hindi ka mapaya. Talaga lang ha? Kaya pala hanggang ngayon, namamaga pa rin yung ilong yung dalawa. Halata nga oh, parang bali yung buto. Natahimik ang mga ito. Halata ang inis sa muka. Nakachamba ka lang! Huwag ka masyadong magmalaki! Susuntukin na sana ang babae. Kaso nga lang mabilis ang kilos ni Cora. Muli na namang dumugo ang muka ng dalawang kalalakihan. Ganyan nga, tumakbo kayong dalawa. Diyan kayo magaling eh. Ang lakas mang asar. Mahina naman pala. Nagpatuloy na sa pag-uwi. Hindi nakatulog si Cora sa gabing iyon. Inaantay ang pagdating ni Mang Onyok. Hindi man sigurado pero umaasa. Ganyan ka talaga kapag may binabalak na tugisin. Hindi mapalagay. Ayaw mo bang magpahinga? Baka sa susunod na araw pa magparamdamang nilalang na yon. Mapupuyat ka lang kakaantay. Hindi po talaga ako mapakali, nanay. Natatakot ako na baka sumalakay na naman yung aswang eh. Sinabihan ko si Mang Onyok. Handa naman siyang tumulong kung sakaling makita uli yung aswang. Pupunta siya rito para magsabi. Mabuti naman si Mang Onyok ang nilapitan mo. Mapagkakatiwalaan ng taong yun eh. Pero sigurado ba siya sa nakita niya? Baka mamaya, maling akala lang pala, namamalikmata. Hindi naman po. Ramdam ko po eh, sigurado siya nung nakausap ko. Malalaman po natin sa sandaling lumitaw ang aswang. Magpahinga na po kayo, Nay. Hindi niyo naman kailangan sumabay sa pagpupuyat ko eh. O sige. Kung sakaling dumating si Onyok mamaya, wag mo na akong sabihan. Dumiretso ka na sa gagawin mo. Magpapahinga na ako. Sumapit ang madaling araw. Nag-aantay pa rin si Cora. Palakad-lakad sa harapan ng bintana. Pero hindi dumating si Mang Onyok. Inisip na lamang ni Cora na baka hindi nagparamdam ang nilalang. Kinabukasan, umugong ang usap-usapan tungkol sa limaw. Marami ang nagsabi na napansin ito kagabi. Nagpaparamdam sa pamamagitan ng pagdapo sa mga bubong. Wala namang nabalita ang nabiktima. Parang masasabi ko talagang sinumpa yung kabilang sityo. Sunod-sunod ang pagpaparamdam ng aswang. Ano bang ibig sabihin yan? Bawat bahay talaga dinadapuan eh. Naghahanap siguro ng mabibiktima. Mabuti na lang kamo. Hindi na nasundan yung pagkamatay ng yumao mong kumari. Diyos ko, lilipat na lang siguro muna ako ng bahay. Babalik na lang ako pagpayapa na. Kabilang sityo ang ginagambala. Malay mo, sa susunod na gabi nandito na yun, nakakatakot. Eh kami din parang lilipat din muna. Hindi ko na kaya yung nangyayari sa lugar na ito. Tapos ang kalaban pa, hindi naman hayop. Aswang! Naagaw ang atensyon ni Cora nang makitang papalapit sa kanilang bahay si Mang Onyok. Dumiretso ito sa pagpasok, balisang-balisa. Mang Onyok, ano pong nangyari sa inyo? May nakita po ba kayo? Nakuperma ko. Tama. Babae ang aswang. Hindi ako makapaniwala. Pamangkin. Pamangkin ng tatay mo. Anak ng kapatid niya sa ina. Yung nakatira malapit dun sa dulo. Nakita ko siya kaninang madaling araw. Inabagan ko talaga ang muling pagpaparamdam. Sinundan ko tapos, nang magpalit ng anyo, bumungad sa akin ang pamangkin ng tatay mo. Kaya natagalan ako sa pagpunta rito. Hanggang ngayon nagulat pa rin ako eh.
Hindi ba alagad ng simbahan ng mga magulang noon? Paanong naging aswang ang anak gayong malapit naman sila sa Diyos? Napatitig si Cora. Hindi matanggap ang narinig. Maging ang ina ay natahimik sa pagkagulat. Parang bagong aswang nga lang eh. Padalos-dalos pa akong kumilos. Balita ko kasi, ilang araw nang wala sa tahanan ng mga magulang. Sumama sa misyon ng simbahan sa ibang bansa. Ano, matutulungan ba natin yon? Walang maisagot si Cora. Nanatiling nakatitig. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanilang tatlo. Makalipas ang ilang sandali, nagpaalam muna si Mang Onyok. Anak, tapatin mo ko. Kaya mo bang harapin ang pinsan mo? Alam kong merong hindi pagkakaintindihan sa panig nila. Pero iba ang usapin ngayon. Kailangan may kumilos lalo pat mag-isa lamang ang pinsan mo sa kanila. Kung matatagalan sa ibang bansa mga magulang, walang pipigil sa pinsan mo. Gagawin niya ang gusto niyang gawin. Hindi kita pinipilit ha? Ikaw ang bahalang magdesisyon. Napabuntong hininga si Cora. Sa katunayan, wala siyang maisip na solusyon sa problema. Ngayon lang niya naramdaman ang takot na pumuksa ng aswang dahil ang makakalaban ay kadugo. Iniwan muna siya ng ina para makapag-isip-isip. Pagkatapos matimbang ang lahat, nakabuo ng pa siya. Nay, hindi ko alam kung gagana yung plano ko ha, pero susubukan natin. Sana mapatawad ako ng mga magulang niya, pati ng Diyos sa kung ano man ang kakalabasan nito. Anak, isipin mo na lamang na ang gagawin mo ay para sa ikabubuti ng iyong pinsan. Bahala na ang Diyos sa paghuhusga. Gawin mo ang sa tingin mo'y nararapat. Pagsapit ng gabi, pinuntahan ni Cora ang pinsan. Walang tao sa tahanan. Kinakabahan si Cora sa maaaring ginagawa ng mga oras na yon ng pinsan, kaya minabuti niyang magintay. Sa taniman ng kakao nag-abang. Ilang sandali ang lumipas, nagulat ang dalaga. Nakita ang magpinsang si Onyok at Raprap na lumalapit sa bahay. Lumilingon pa ang dalawa. Inakyat ang bakod ng tahanan. Etong dalawang to, hindi lang pala pambibwisit yung inaatupag. Magnanakaw din pala. Sumunod si Cora. Hinuli sa akto ang dalawa. Naghahalongkat ng mga gamit ang mga ito, pero walang nakuha dahil sa pagdating niya. Ang galing nyo, no? Pati pag nanakaw, pinasok nyo na. Kaya kong palampasin yung pangapi nyo sa akin eh. Pero yung magnanakaw kayo, dito pa sa bahay ng pinsan ko, yan ang hindi ko papalusutin. Kagad niyang binigwasan ang dalawa. Sa lakas ni Cora, kagad natumba ang mga ito. Ang sama talaga ng dating mong babae ka. Ang sakit mo na nga sa mata. Sagabal ka pa sa ginagawa namin. Pumasok ka din dito. Ibig sabihin magnanakaw ka rin. Kaya ako pumasok dito kasi nakita ko kayong dalawa. Ang lakas ng apog yung magnakaw. Sa kulungan ng bagsak nyo ngayon. Patuloy na ginulpe ni Cora ang dalawa hanggang sa mamilipit sa sakit. Natigilan lang nang dumating ang kanyang pinsan. Wala ito sa sarili. Duguan ang bibig at damit. Teka, anong nangyari dyan? Bakit ang daming dugo niyan? Nataranta ang mga ito. Nagunahan sa paglabas ng mag-iba ang kilos ng babae. Naging agresibo nang mapatingin kay Cora. Labag man sa kalooban pero kailangan niyang labanan ang pinsan. Nung una hinuli lamang ang mga kamay para mapigilan. Pero hindi may pagkakaila ang lakas. Ilang beses siyang nadaig. Dumating pa sa punto. Gusto nang sukuan lalo na nang masakal siya nito. Diana, pinsan mo ko si Cora, gumising ka. Huwag kang magpadala sa sumpa ng halimaw sa'yo. Wala siyang nagawa kung hindi ipagtanggol ang sarili. Hindi sinasadyang masaksak ng dalang balisong. Naging malala ang kalagayan. Humandusay. Tutulungan niya sana ang pinsan. Kaso nga lang bigla itong sumugod. Kinagat siya ng kinagat. Nasaksak niya uli ang pinsan. Marami na ang tama pero gumagalaw pa rin. Tumigil ka na, Diana. Labanan mo yung halimaw sa loob mo.
Ayoko kitang patayin. Kaya pakiusap, tulungan mo yung sarili mo. Walang magawa ang pakiusap ni Cora. Nangingibabaw ang pagkaaswang ng pinsan. Dahan-dahang nagpapalit ng anyo habang nagtutuo sila. Pikit mata na lang siyang lumaban. Hindi rin ninais na pabayaan ang sarili sa mga atake nito. Mas lalong naging agresibo ang aswang. Ilang ulit na tumilapon sa magkabilang dingding. Iningatan niya na hindi tumama ang ulo habang nag-iisip. Nang makatsyempo, nadampot muli ang balisong. Dito siya bumawing mabuti. Buong puwersang sinaksak ang dibdib ng nilalang. Sinigurado niyang mapupuruan ng puso upang matapos na ang laban. Makalipas ang ilang sandali, bumagsak na ang katawan ng kanyang pinsan. Wala na itong buhay. Hindi siya makatingin. Nanginginig ng mapagtanto ang ginawa. Anong ginawa mo? Pinatay mo yung pinsan mong aswang! Napalingon si Cora nang marinig ang boses ng lalaki. Bumalik ang mga ito kasama si Mang Iyok. Kayong dalawa, itikom niyo ang bibig niyo kung ayaw niyong malagot sa akin. Sumunod naman ang mga ito. Tumabi si Cora habang inaasikaso ni Mang Iyok ang bangkay ng aswang. Binalot ng mabuti, gamit ang makapal na telang nakita sa loob ng tahanan. Sinigurado nila na walang ibang makakaalam sa nangyari. Nabahala ako sa kakaisip. Alam kong kumilos ka na eh. Saktong nakasalubong ko yung dalawang yan. Huwag kang mag-alala. Hindi magsasalita ang dalawa, ako ang bahala. Ikaw ba, anong gagawin natin sa bangkay? Hindi ko po alam, Mang Iyok. Tama po ba yung ginawa ko? Cora, walang mali sa ginawa mo. Mas mainam yan. Matitigilan na ang kasamaan. Maaaring magalit ang mga magulang nito. Pero ano pa nga ba magagawa? Nangyari na ang dapat mangyari. Ilang sandali pa dumating si Nanay Melda. Mas lalong kinabahan si Cora nang makita ang mga magulang ng pinsan. Kagad siyang humingi ng tawad, pero mas nagulat sa sinabi ng ina. Inaasahan na namin ang mangyayari. Ang totoo, naduwag kami. Hindi makapag-isip ng tama. Sinadyang iwanan si Jana kasi natatakot kami na baka magawa ng masama. Nagtago kami sa malayong lugar. Hindi namin kayang makita si Jana sa ganyang sitwasyon. Tama lang ang ginawa mo. Naintindihan ni Cora ang ibig nitong sabihin. Siya ngayon ang nagalit. Sa halip na tulungan ang anak, tinakasan, iniwanan at pinabayaan. Dinala ang katawan ni Jana sa morgue. Walang naging problema dahil may kaanak sa loob. Pinayagang sunugin ang bangkay kahit hindi idaan sa ospital. Hindi pumayag si Cora na dalhin sa bahay ang abo nito sa pag-aalala na baka may kasamang sumpa ang katawan ng pinsan. Matapos ng insidenteng iyon, pansamantala siyang nagpahinga sa panunugis. Masakit para sa kanya ang ginawa. Sariling kadugo ang napuksa. Sa paglipas naman ng panahon, unti-unti niya itong tinanggap. Patuloy niyang ginampanan ng tungkulin bilang manunugis ng aswang. Ang kwentong ito ay hangong sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Tiago. Walang eksaktong taon, probinsya ng Negros. Kilala ang bulkan ng Canlaon bilang isa sa pinakamaganda at pinakaaktibong bulkan sa bansa. Kamakailan lang ay sumabog ito, na naging sanhi ng pagkawala ng ilang buhay at mga ari-arian. Dahil sa sakuna, muling nabalot ng takot ang mga karatig bayan at mga mamamayang nakatira dito. Sadyang mapanganib ang pagtira malapit sa isang aktibong bulkan. Ngunit may ilang residente ang nananatili dito at ilang beses nang nalagay sa panganibang buhay, paulit-ulit pa ring bumabalik sa lugar. Gaya ng pamilya ni Tiago na pinanganak sa bayan ng Canlaon, nasa paanan ng kabundukan
kung saan matatagpuan ang mismong bunganga ng bulkan. Pagtatanim ng mga gulay ang ikinabubuhay ng mag-anak. Ngunit bukod dito, kilalang Serojano o manggagamot ang ama ni Tiago, si Mang Edong. Samantalang ang ina ay isang manghihilot. Noong nabubuhay pa kasama nila sa tahanan ang kapatid na si Omel, 15 taong gulang nag-aaral sa sekundarya. Hindi na nagawang magpatuloy sa kolehiyo ni Tiago dahil na rin sa kahirapan ng pamumuhay. Sa halip siya ang namalakad sa kanilang taniman. Nang mga panong ito ay nasa edad 18 ang binata. Sa murang edad, sinanay ng ama sa gawaing bukid. Kaya naman gamay na nito ang pagtatanim ng patatas at kung ano-ano pang mga gulay. Napakataba din ng lupa dahil nasa paanan nito ng bulkan. Dahilan kung bakit magagandang klase ang gulay na napapatubo. Aba, tignan mo nga naman ang mga patatas mo, Tiago. Ang ganda ng tubo. Sana lang wag abutan ng ulan. Oo nga, Mang Timoy. Nakita ko yun sa inyo ha. Malapit na ring anihin yung patatas nyo eh. Oo nga mukhang magkakasabay pa tayo. Hinihintay ko lang na manilaw ang pinakaunang dahon. Ganon din po ako, Manong. Habang nag-uusap ang dalawa ay bahagyang yumanig ang lupa. Nakarinig ang mga ito ng mahinang dagungdong mula sa bulkan. Nako, mukhang nag-aalboroto na naman si Laon. Nga pala naalala ko, si Edong ba nasa inyo? Opo, hindi po siya umalis ng bahay. May inaantay na magpapagamot galing sa kabilang probinsya. Ang dinig ko, dumayo pa daw yung mga yun para lang magpatingin kay tatay. Ganun ba? O siya, pupuntahan ko na lang. Mauna na ako ha. Pag-alis ng matanda, itinuloy ni Tiago ang paglilinis ng puno ng mga sibuyas. Hindi pa man nakakalayo ang matanda. Bigla na namang yumanig ang paligid. Sa pagkakataong iyon nagbuga ng kulay abong usok ang bulkan. Tiago, ang mabuti pa umuwi ka na din. Mukhang hindi nagbibiro si Laon. Oo nga ho eh. Sandali lang, Manong ha. Sasabay na lang po ako sa inyo. Habang nasa daanan, pinag-uusapan ng mga ito ang tungkol sa pagbuga ng usok ng bulkan. Para sa kanila, normal ang ganong pangyayari dahil nga alam nila na buhay ang bulkan. Patuloy itong nagiging aktibo. Maraming taon na nakakaraan simula nang huling sumabog si Kanlaon. Maraming taniman ang nasalanta at ilan sa mga kababayan natin lumikas na sa kapatagan. Iniwan ang kanilang mga sakahan. Hindi na rin mapakinabangan dahil sa malalaking bato na ibinuga ng bulkan. Doon nga po ako nagtataka, Manong. Kung ako yung tatanungin, matagal ko nang gustong umalis dito eh. Pero bakit yung matatandang kagaya nyo ni tatay, ayaw nyong iwan yung lugar na to? Alam mo, Tiago, dito na ako nagkamuwang. Dito na ako tumanda. Kaya mas gugustuhin ko na lang na dito na din mamatay. Hindi ko lang alam sa tatay mo. Bakit hindi mo siya tanungin? Oo nga po, naalala ko. Ni minsan hindi ko pa natanong si tatay tungkol sa bagay na yan. Patuloy ang dalawa sa pag-uusap. Hindi na malaya ng mga ito. Nakarating na sila sa tahanan ni Tiago. May ilang taong nakaupo sa bakuran habang nag-aantay na matapos ang naunang nagpapatingin. Tignan mo nga naman, oo. Halos gabi na. Pero ang dami pa rin nagtsatsagang pumila. Ibang klase talaga yung galing ng tatay mo sa panggagamot. Oo nga po eh. Minsan hindi na nakakapagbihis ng damit si tatay. Diretso na lang dyan sa mahaba niyang upuan dahil sa sobrang pagod. Kung sinisingil niya lang yung mga taong yan, aba, hindi niyo nakakailanganing magpakahirap sa bukid. At siguro, matatapos ka sa pagkokolehiyo. Iba rin po kasi yung prinsipyo ni Tatay Manong. Hindi siya tumatanggap ng bayad. Ang dahilan niya, biyaya ng Diyos ang kakayahan.
Kaya binabalik niya ito sa mga tao ng libre bilang pagtupad ng kanyang tungkulin. Ang lalim din minsan ng mga sinasabi ni tatay. Tama naman ang iyong ama, Tiago. Ang biyayang makapagpagaling ng kapwa ay mula sa Diyos. Kaya ito'y pinagkalob sa kanya. Dahil may tungkuling kailangang gampanan ng iyong ama. Siguro nga po, Manong. O siya, maupo na po muna kayo dito sa beranda habang inaantay yung pasyente ni tatay na matapos. Sige na, wag mo kong alalahanin. Mukhang kailangan ng tulong ni Omel sa mga alaga niyong kambing. Oo nga po, napansin ko. Parang balisa ang mga hayop ngayon ah. Hindi po kaya may paparating na bagyo? Duda ko sa bagyong yan. Sa palagay ko natatakot lang sila kay Laon. Malabong magkabagyo ngayong tag-araw. Mukhang magtatagal pa nga ito sa loob ng 4 na buwan. Ang kinakatakot ko, baka wala na naman tayong pagkunan ng tubig para sa mga pananim. Sana lang maani ang lahat bago dumating ang anumang sakuna. Napahinto sa pagsasalita si Mang Timoy nang biglang lumabas sa beranda ang ama ni Tiago. Ano bang pinag-uusapan niyo, Timoy? Ano bang sakuna ang tinutukoy niya? Ang pagsabog ni Laon? Parang hindi na kayo nasanay. Normal lang na magkaroon ng aktibidad ng bulkan. Sa tagal nating naninirahan, ni minsan ba may napahamak? Wala naman eh. Sa ngayon, Edong, wala pa napapahamak. Dahil ang mga pagsabog na nangyayari, hindi kasing lala ng mga nauna. Pero sa oras na malayo nang dumating ang sinasabi mong sakuna, Timoy. Magtiwala ka lang. Hanggat nasa lugar ang mutya ng bulkan, wala kang dapat ikatakot. Yan ka na naman sa mga mutya mo. Paano magkakaroon ng mutya sa gitna ng bulkan? Oo nga, tay. Dati niyo pa sinasabi sa amin yung tungkol sa mutya ng bulkan na yan. Paano po ba kasi napunta yung mutya sa loob ng bulkan? Ang totoo, hindi rin malinaw kung paano itong napunta sa gitna ng bulkan. Pero alam kong totoo ang kwento ng mutya. Ayon sa mga kalulololohan ko, ang mutyang iyon ang pumipigil sa mga sakunang nangyayari dito sa paligid ng bulkan. At sa oras na galawin ito o tangkang kunin, siguradong mawawala sa mapa ang buong kapuluan. Alamat na naman, tay. Ay nako, alam ko magaling kang manggagamot, pero hindi naman ibig sabihin nun mapapaniwala mo ako sa mga kwento na gaya ng mutya sa gitna ng bulkan. Mahirap paniwalaan kung hindi mo nasaksihan, Tiago. Pero isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi umalis ang ating mga ninuno sa lugar na ito. Maniwala ka o hindi, ang lahi natin ang tagapangalaga ng mutyang iyon. Ay nako, tay. Ang mabuti pa po, magpahinga ka na, pagod lang yan. Tutulungan ko muna si Omeng sa mga kambing. Pinunta ni Tiago ang kapatid. Naiwan ang dalawang matanda na nag-uusap. Simula mga bata tayo, yan na ang bukang bibig mo, Edong. Naintriga na tuloy ako tungkol sa mutya na yan. Ano ba talaga ang nangyari? At kung totoo man ang mutya ay nasa gitna ng bulkan, paano napunta? Isang diwata ang nag-alay ng sariling buhay upang payapain ang galit na bathala ng bulkan. At ayon sa aking mga ninuno, ang diwatang yon ang naging mutya. Nakita mo na ba ang mutyang yon? Bakit parang siguradong sigurado ka tungkol sa kwento mo? Hindi lang basta kwento ang tungkol sa mutya. Dahil nakita ko na ito. Minsan sa loob ng 10 taon, lumalabas ang mutya sa bunganga ng bulkan. Nag-iikot sa paligid, naghahanap ng taong mangangalaga sa kanya. Hindi ba sa oras na kunin ang mutya, mag-aalboroto uli ang bulkan? Tama ka, kung ito ay sapilitang kukunin. Ngunit kung kusa niyang ipagkakalob ang sarili sa napiling tao, walang mangyayaring masama. Ano ba ang magagawa ng mutya? Nagagawa nitong utusan ng elemento ng apoy. Kalintulad ito ng mutya ng San Telmo, ngunit mas makapangyarihan dahil sa oras na mahawakan ito ng maling tao, matutupok pati ang kaluluwa ng taong hahawak. Kung totoo man ang sinasabi mo tungkol sa mutya na yan, nakakakilabot ang taglay nitong kapangyarihan. Teka, paano naman kung sa mabuting kamay napunta ang mutya?
Nagbibigay ito ng proteksyon at kakayahan sa taong pinili na gamitin ang elemento ng apoy. Kapalit nun, magiging tagapangalaga ng buong kapaligiran ng taong napili. Hindi rin pala biro ang magtanga ng mutya, no? Bueno, naparito ako kasi masakit yung likod ko eh. Baka pwedeng hilutin mo muna. Bakit naman hindi? Nandito ka na eh. Hala sige, dumapa ka dyan. Makikita ang dalawang matanda sa kinaroroonan ni Tiago at ng kapatid nito. Manong, napapansin ko lang napapadalas yung pagpunta ni Mang Timoy dito Ano bang pinag-uusapan ng mga yan? Di mga usaping pang matanda, Omel. Kaya mo sila, buti nga yan eh. Hindi niya na niyayaya lumabas si tatay ng ganitong oras. Nagtataka lang din kasi ko. Ewan ko lang kung napapansin mo Pero sa tuwing nagpupunta si Mang Timoy dito, ilang araw lang ang lilipas, may mangyayaring hindi maganda. Uy, yung bunganga mo. Mamaya marinig ka ng matanda eh. Baka isipin nun sinasabi mong malas siya. Pasensya na, Manong. Pero hindi nga, yun kasi talaga yung napapansin ko. Nung nakaraang buwan, hindi ba? Pumunta siya dito. Tapos 2 araw lang ang nakalipas, may dumating na bagyo. Nagkataon lang siguro. At saka bago pa pumunta dito si Mang Timoy, masama na ang panahon Ikaw, huwag ka nga mag-isip ng masama sa mga matatanda. Pasensya na, hindi na mauulit, Manong. Tapos na pala ako magpakain ng mga baboy. Doon naman tayo sa kulungan ng mga kambing. Kanina patakbo ng takbo yung mga yun Napapansin ko nga Bakit kaya balisa ang mga yan? Baka dahil sa lindol kanina. Tapos sumusok pa silaon. Kahit ako kinakabahan Matagal nang nangyayari ang ganyan, Omel. Hindi naman nababalisa ng gusto mga alaga natin. Iba yung reaksyon nila ngayon Parang may kinakatakutan. Hayaan mo na. Baka nagulat lang sila kanina. Tara, tulungan mo na lang ako ipasok sila sa kubo. Habang nagtatrabaho ang magkapatid, muli na namang narinig ni Tiago ang ugong mula sa bulkan. Tinanong nito ang kapatid. Laking gulat ng binata dahil wala itong narinig. Omel, narinig mo? Ang alin, Manong? Parang umuungol yung bulkan Baka tiyan mo lang yan. Bilisan mo na, Manong. Nagugutom na din ako Puro ka namang kalokohan. Kanina habang nasa taniman ako, narinig ko rin Parang umuungol na aso yung tunog. Sigurado ako nasa bunganga ng bulkan na yun nanggagaling Wala talaga ako naririnig, Manong, kung ano yun. Siguro nga mula sa bulkan. Ay nako, pero baka imahinasyon ko lang. Halika na, itali mo na yung pintuan para hindi makalabas yung mga kambing. Binaliwala ni Tiago ang mga narinig sa pag-aakalang wala lang ito. Pumasok sa tahanan ang magkapatid at kumain ng hapunan. Wala namang gagawin ng gabing iyon, kaya naisipan ni Tiago na matulog ng maaga. Dahil madaling araw pa lang ay babangon na ito para magtrabaho sa bukid. Habang nakaiga, napansin ng binata ang biglaang pagtahimik ng kapaligiran. Nawala ang huni ng mga kulisap. Maging ang mahinang kaluskos ng dahon ng mga puno, huminto sa paggalaw. Nakaramdam ng pagtawag ng kalikasan si Tiago, kaya naman lumabas ito ng tahanan upang makapagbawas. Kaso nga lang hindi pa man ito nangangalahati sa ginagawa. Napatingin ang binata sa kalangitan, partikular sa bandang bunganga ng bulkan. Nakita ang maliit na liwanag na tila lumilipad palabas dito. Pinagmasdang mabuti ni Tiago ang andap-andap na ilaw para masigurado kung ano ito. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil nang bumaba ito sa talahiban, biglang nagningas ang paligid. Lumikha ng malaking sunog sa bandang paanan ng bulkan. Hindi kalayuan sa lugar na yon ng kanilang taniman. Kaya dali-dali nitong ginising si Umel upang magpasama papunta roon. Umel! Umel, gumising ka muna! May sunog sa talaiban. Baka maabot yung mga patatas natin, samahan mo ko! Ano ba yan, Manong? Gabing-gabi na. Paano naman ako
Hindi na ituloy ni Umel ang sasabihin. Nakita nitong nagliliwanag na ang paligid ng paanan ng bulkan. Dali-daling tumakbo palabas ng tahanan ng binata at dinampot ang pala at balde. Nagpunta ang mga ito sa taniman. Nakahinga ng maluwag si Tiago dahil nagawa nilang makarating bago pa man tuluyang maabot ang kanilang taniman. Dito, gagawa tayo ng kanal dito. Papadaluyin natin ang tubig kanal nang sa ganun maarangan natin ang pagkalat ng apoy papunta sa mga taniman. Nagawang tapusin ng dalawang binata ang gawain. Naagapan ang pagkalat ng apoy. Naunang umuwi si Umel dahil may pasok pa ito kinabukasan. Nagpaiwan sa taniman si Tiago upang siguraduhin na ligtas ang kanilang taniman. Bago umuwi, hating gabi na ng mga oras na yon, naapula na din ang apoy. Bagaman sa ibang bahagi ay patuloy pa ring nilalamon ng sunog ang mga talahib, hindi na nag-alala si Tiago dahil malayo naman ito sa mga bahay at iba pang taniman. Nagpasya ang binatang umuwi. Nang paalis na ito, nakita ang isang maliit na butil ng liwanag na tila gumagapang papunta sa kanyang kinakatayuan. Inilapag ni Tiago ang dalang timba. Nilapitan ito. Huminto ang butil sa liwanag ng kanyang paanan. Akmang kukunin sana gamit ang pala. Bigla itong tumalon at dumikit sa kanyang dibdib. Napasigaw ang binata dahil sa gulat. Naramdaman ito. Unti-unting umiinit ang parte ng katawan kung saan dumikit ang butil. Pilit tinatanggal ng binata ang kanyang damit dahil natutupok na ito. Nagpagulong-gulong si Tiago para maapula ang apoy sa kanyang katawan. Ngunit kahit anong gawin ng binata, hindi ito namamatay. Sa sobrang takot na baka masunog, dali-dali itong tumakbo. Pumunta sa pinagkukunan nila ng tubig at nilublob ang sarili. Sa kasamaang palad, nadulas ang paa nito sa bato, dahilan para bumagsak at mawala ng malay. Nagising ang binata dahil sa sobrang init. Maraan itong bumangon at sinasapo ang ulo. Tinignan ang mga kamay. Nagpasalamat ang binata dahil walang natamong pinsala. Naalala nito ang nangyari. Dali-daling tinignan ang dibdib. Nakita nito ang bakas ng paso. Ngunit nagtataka ang binata kung ano ang bagay na dumikit sa kanya. Tumayo si Tiago. Inilibot ang tingin sa paligid. Napagtanto ng binata na nasa kalagitnaan siya ng nasusunog na talayban. Patuloy na nagniningas ang apoy na nakapalibot sa kanya. Nagulat ito nang biglang may magsalita. Magandang gabi sa'yo, binata. Pasensya ka na sa abala. Natakot ka ba? Sinong hindi matatakot kapag nakita mong natutupok na yung katawan mo? Teka, sino ka ba? Ano ginagawa mo dito? Nandito ka pa rin sa paanan ng bulkan. Ang pangalan ko ay Urbano. Mukhang malalayang paso mo sa dibdib. Maaari ko bang tignan? Biglang nawala ang matanda sa kinaupuan. Nang lumitaw ito, nasa harap na ng binata. Nakatutok ang daliri sa bahaging dinikitan ng butil ng liwanag. Biglang napasigaw si Tiago dahil naramdaman nito na dumadaloy ang init mula sa bahagi ng dibdib papunta sa kanyang mga braso. Kumalma ka lang. Walang mangyayaring masama sa'yo. Paswerte ka. Dahil sa lahat ng mga taong nandito, ikaw ang napili ng mutya ng bulkan bilang bagong tagapangalaga. Ano bang sinasabi mo, tanda? Taga saan ka ba? Kung wala kang sasabing matino, aalis na ako. Sinabing kumalma ka. Makinig. Hayaan mo kong magkwento. Tinamaan ka ng butil ng liwanag, hindi ba? Tama ka. Ano ba yun? Parang nakadikit yata sa balat ko eh. Ang butil ng liwanag na dumikit sa'yo ay ang mutya ng bulkan. Alam ko ang magiging reaksyon mo.
dahil ikaw ang tipong hindi naniniwala sa mga ganong bagay. Ngunit ngayon, nasa harapan mo ang katotohanan. Ang kailangan mo na lang gawin, pakinggang mabuti ang sasabihin ko nang maliwanagan ang isipan mo. Walang nagawa ang binata dahil alam niya na hindi rin ito may iwasan. Pilit pinapakalma ni Tiago ang sarili. Naupo ito sa harapan ng matanda. Hinayaan siyang magkwento. Ulitin ko, ang pangalan ko ay Urbano. Ako ang kinakatawang gabay ng mutyang iyan. Kilala ko ng mga tao sa lugar na ito bilang Urbanong Buktot. Para sa kanila, isa lang akong alamat. Kwentong ipinapangtakot sa mga bata para wag lumabas ng tahanan. Ngunit ngayon, eto ko sa iyong harapan. Buhay at pumapalag pa. Nagulat si Tiago dahil minsan niya nang narinig ang pangalan ng matanda. Hindi nito inakalang totoo pala ang kwento tungkol sa isang matandang kuba na nagbabantay sa bulkan. Kung ganun, anong ginagawa ko dito? Ikaw ang tatanungin ko. Anong ginagawa mo dito? Pambihira. Ako yung dapat magtanong eh. Bakit binabalik mo sa akin, Manong? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ano ang dahilan kung bakit ka nabubuhay? Alam mo ba? Biglang natigilan si Tiago sa tanong ng matanda. Sa tanang buhay nito, hindi man lang naisip ng binata ang dahilan kung bakit siya isinilang sa mundo. Sa totoo lang, Manong, yan nga din yung tanong ko eh. Siguradong may dahilan kung bakit tayo isinilang sa mundo. Pero ang tanong ko sa sarili, ano? Alam mo, iho, bawat isa sa atin ay binigyan ng katungkulan bago pa man tayo ibaba sa lupa sa pamamagitan ng pagsilang. Sanggol ka pa lang, nakaplano na ang magiging buhay mo. Kung binigyan ka man ng hindi magandang kapalaran, yon ay paghahanda para sa iyong tadhana. Ano daw? Masyado namang malalim yung pagpapaliwanag mo, Manong. Pwede bang sabihin nyo na lang sa akin ng direkta kung ano man yung dahilan bakit ako nandito? Masyado kang atat! Sabihin mo sa akin, ano ba ang gusto mong marinig, Tiago? Nagulat ang binata dahil alam nito ang kanyang pangalan. Oh, paano mo nalaman yung pangalan ko? Ngayon lang tayo nagkita. Kaya sinabi ko sa iyo, matagal na panahon na akong nabubuhay. Sinusubaybayan ng bawat galaw ng mga tao upang hanapin kung sino talaga ang karapat-dapat na tagapangalaga. Sa kasamaang palad, sa loob ng mahigit 5 dekada, ngayon ko pa lang siya nasumpungan. Sandali lang, ako ba yung tinutukoy mo? May iba ba akong kausap? Bakit ako? Bakit nga ba ikaw? Tumawa ng malakas ang matanda at bigla itong nawala. Matapos ay unti-unting humupa ang apoy. Narinig ni Tiago ang boses ng kapatid. Muling nawalan ng malay ang binata. Nang dumilat ito ay nakita na si Umel. Anong nangyari? Nasaan ako? Nandito ko pa rin sa taniman. Ikaw nga ang dapat kong tanungin eh. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit wala kang pang itaas? At saka, saan mo nakuha yung paso sa dibdib mo? Hindi ko alam. Tinamaan yata ako ng mainit na bato eh. Mukhang malalayan, halika na umuwi na tayo. Nang magamot ni tata yung paso mo. Pagdating sa tahanan, tinignan ni Mang Edong ang sugat ng binata. Nagtaka ito dahil may kung anong matigas na bagay ang bumaon sa dibdib ni Tiago. Sigurado ka bang mainit na batong tumama sa'yo? Yun po yung nakita ko, tay. Meron po ba kayong ibang hinala? Batay sa nakikita ko, parang sinadyang ibaon ng kung anong bagay sa dibdib mo. Ilang beses na ako nagsasagawa ng pagbabaon ng mutya.
Ito ang nagiging itsura matapos kong ilagay sa ilalim ng balatang pinapabaon ng may tangan. Pinapasok ko yan para mas mabilis ang paghilom ng sugat. Tatay naman, alam niyong kalokohan sa akin yung mga ganyang bagay eh. Bakit ko naman gugustuhin magpabaon ng kung ano sa katawan ko? Yan nga din ang ipinagtataka ko. At saka sino namang gagawa nun? Ako lang naman ang may alam kung paano ito gawin ng tama. Kaya mo na tay, tatapalan ko na lang ng gamot. Gagaling naman siguro yan ilang araw. Isa pa, hindi naman nakakasagabal sa trabaho ko eh. Ikaw ang bahala. O siya, linisin natin ang sugat nang malagyan ng gamot. Matapos linisin, tinakpan nito ni Mang Edong ng malinis na benda. Kinabukasan, sa kabila ng natamong pinsala, nagpunta pa rin si Tiago sa taniman upang ipagpatuloy ang trabaho. Habang nagtatanggal ng damo, napansin nito ang isang matandang babaeng aaligid-aligid. Nakatitig lang ito sa kanya habang panay-paling ang ulo. Hindi rin mapakali ang mga mata. Nang titigan siya ng diretsyo ng binata, bigla itong kumaripas ng takbo. Oh, ano problema ng matandang yun? Habang nagkakamot ng ulo. Pagsapit ng hapon habang papauwi, muli niya itong nakita. Sa pagkakataong iyon, lumapit sa kanya ang matanda habang nakangisi. May kung anong ibinubulong. Hindi na lang ito pinansin ni Tiago sa pag-aakalang nasisiraan lang ng ulo ang matanda. Ngunit ang ipinagtataka nito, ni minsan hindi pa niya ito nasaksihan sa kanilang baryo. Ilang araw ang nakalipas, aniya na ng patatas. Maraming tao ang nakitulong kay Tiago. Dahil napakalawak ng taniman, hindi kakayanin ng binatang mag-isa ang pag-aani. Naging ugali na rin ng mga tao dito na tumulong sa kanilang kapwa sa tuwing may sasapit na anihan ng mga palay. Habang nagsisilid sa sako, nagtitimbang ng mga naaning patatas. Muli na namang nakita ni Tiago ang matandang babae. Kasama niya sa kubo ang ama, na siyang naglilista ng ilang kilo ang naani. Tay, kilala mo ba yung matandang yun? Nag-angat ng tingin si Mang Edong at umiling. Hindi. Ngayon ko lang nakita yung matandang yan. Bakit? Wala naman. Nung nakaraang araw ko pa napapansin eh. Nakita ko rin po dito. Tapos nang sumunod naman, nakasalubong ko habang pauwi. Sa wari ko tay, parang sira yung utak ng matandang yan. Siguro nga. Batay sa kanyang pananamit at mga... Hindi na ituloy ni Mang Edong ang sasabihin. Napansin ang medalyon na suot ng matanda. Bakit tay? Anong problema? Ang medalyon na suot ng matandang yan, pagmamay-ari ng iyong ina. Sabihin mo sa akin, Tiago, anong ginawa mo sa kanya? Wala naman po tay. Bakit po? Ang matandang yan, walang iba kung hindi si Bikay. Kilalang aswang at mambabarang. Sigurado ka bang wala kang ginawa sa kanya? Wala talaga tay. Nagulat na lang ako na makasalubong ko siya. Nakangiti ng nakakaloko, pero hindi ko lang pinansin. Alam ko may diferensya sa pag-iisip ang matandang yan eh. Gaya ng sinabi ko, isang mambabarang at bantog na aswang si Bikay. Nakatira malapit sa sitio ng biyak na bato. Sa kabilang bahagi ng bundok, siya ang dahilan ng pagkamatay ng iyong ina. Seryoso ka ba tay? Akala ko ba namatay si nanay sa sakit sa puso? Namatay dahil sa barang ang iyong ina at si Bikay ang may gawa nun. Paano ka nakakasiguro tay? Magaling na paltera ang iyong ina. Maliban pa doon, isa din siyang kilalang si Rohana. Maraming manggagamot ang naiinggit sa kanya dahil sa angking husay sa panggagamot at pagpapanak ng mga kababaihan sa ating baryo. Ano pong kinalaman ng Bikay na yan sa kamatayan ni nanay? Nakabangga ng iyong inang aswang na yan nang minsan magpaanak siya sa kabilang baryo. Hindi kinaya ni Bikay ang lakas ng nanay mo, kaya napilitan itong umatras. Inakala naming hindi siya babalik,
Pero ginantihan niya ang iyong ina sa paraang hindi namin inaasahan. Kaunting pagbabalik tanaw sa kwento ng nanay ni Tiago. Kakasilang pa lang ni Omel ng mga sandaling iyon. Nangihina pa mula sa panganak ang nanay ni Tiago na si Aling Isabel. Nang mga sandaling ito, nasa 3 taong gulang pa lamang ang binata. Hindi malinaw kay Tiago ang nangyari dahil wala pa itong muwang. Ayon kay Mang Edong, nagpapahinga ang asawa nito habang pinapasuso ang anak. Nang biglang kumalampag ang bubong ng tahanan, tumayo si Mang Edong at kinuha si Tiago na noon ay natutulog sa kabilang silid. Medyo nahirapan ang Ginoo sa pagbuhat sa anak. May katabaan ito nung bata pa. Pagbalik sa silid kung nasaan ang mag-ina, laking gulat ni Mang Edong nang makita ang isang nilalang nakahawig ng butiki. May mahabang buntot at nakalawit ng dila. Nakatayo sa ibabaw ng kama habang hawak-hawak ang sanggol. Nakapalupot sa leeg ni Aling Isabel ang dila ng nilalang habang nakatitig ng masakit kay Mang Edong. Bitawan mo ang anak ko, impakto ka! Dali-dali nitong inilapag si Tiago sa sahig. Kumuha ng buntot pagi. Hinagupit ang nilalang, dahilan para maihagis ang sanggol. Dali-daling sinalo ni Mang Edong ang bata. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nito naagapan ng asawa. Ginilitan ng leeg ng nilalang gamit ang matalas na kuko. Mabilis na lumabas ng bahay ang nilalang. Bago tuluyang makalayo ay nag-iwan ng mensahe. Yan ang babala ni Bigay. Sa susunod na makialam pa kayo sa kanya magawain, wala na akong ititira sa inyo. Simula ng araw na yon, hindi na muling nakita ni Mang Edong ang nilalang. Nabalot ng kalungkutan ang tahanan ng mag-anak. Ngunit hindi ito naging dahilan para huminto ang Ginoo sa kanyang ginagawa. Nagpatuloy sa panggagamot si Edong hanggang sa magkaisip na ang 2 anak. Nagpasya ito na wag nang sabihin sa dalawa ang totoong nangyari para sa ikakapayapa ng kanyang isipan. Hindi na rin hinangad ni Mang Edong na magiganti dahil sa loob ng matagal na panahon, hindi nagpakita ang aswang na pumatay sa kanyang asawa. Balik tayo sa kasalukuyan. Ang akala ko hindi na babalik ang aswang na yon, kaya hinayaan ko na lang. Kaso lang ngayon, mukhang manggugulo na naman siya. Tay, anong pakay niyan? Yan ang hindi ko alam, Tiago. Mag-iingat kayo ng kapatid mo. Wala tayong alam kung ano ang dahilan ni Bikay sa kanyang pagbabalik. Gabi na nang matapos silang anihin ng mga patatas. Kinakailangan pa itong patuyuin bago isilid sa sako, dalhin sa pamilihan para hindi tumubo. Mauna na ako sa bahay. Papapuntahin ko si Omel dito para may kasama ka sa pagbabantay. Sabado naman bukas, magpatulong ka sa kanya sa pagbibilad ng mga patatas. Sandaling oras lang naman yan. Ang importante lang, matuyo ang mga yan bago isilid sa sako. Sige po tay, ako nang bahala. Padalhan niyo na lang ako ng hapunan kay Omel. Agad lumakad si Mang Edong. Naiwan si Tiago at ilang kabataang naninimot ng mga patatas na naiwan sa taniman. Maliwanag ang buwan ng mga sandaling iyon, kaya patuloy ang mga tao sa pagsisimot ng mga natirang pananim. Dinala ng mga ito ang naipong patatas sa kubo ng binata. Kaso nga lang ibinigay na lang ito ni Tiago sa kanila bilang pasasalamat sa tulong. Nang matapos umuwi na ang mga ito, naiwang mag-isa si Tiago sa kubo habang inaantay ang pagdating ng kapatid. Nahiga siya sa duyan na gawa sa lambat. Nagpa siyang maidlip sandali. Ngunit hindi pa man nakakapikit. Napansin niya na may naglalakad sa taniman. Inakala niyang isa ito sa mga batang naninimot, kaya sinabihan niya na umuwi na. Bata, umuwi ka na, gabi no. Bukas na kayo bumalik. Madilim no. Wala ka na makikita dyan.
Hindi ito nagsalita. Sa halip nagpatuloy sa paglalakad papunta sa kubo. Dito na tumayo si Tiago at nilapitan ng tao. Nanlaki ang mata ng binata nang makita ang naglalakad. Walang iba kung hindi ang matanda, si Aling Bikay. Ibigay mo sa akin ang mutya. Napatras ang binata. Nahawakan nito ang pala na nakasandal sa haligi ng kubo. Huwag kang lalapit kung ayaw mong hampasin kita. Hindi ako natatakot sa bala. Ibigay mo sa akin ang mutya. Kung hindi mo namang kayang gamitin. Ha? Ano mo ba yung sinasabi mo? Wag kang magmangmangan. Dahil nakabaon ito sa iyong dibdib. Hinawakan ng binata ang sugat. Naramdaman nito ang bagyang pag-init ng dibdib. Paano mong nalaman na mutya to? Wag ka ng puro tanong. Ibigay mo sa akin ang mutya. Kung hindi, kukunin ko sa iyo ng sapilitan. Hindi mo yun magugustuhan. Subukan mong lumapit. Baliw ka, matanda ka. Hindi ako nagbibiro. Ihahambalos ko talaga sa iyo yung hawak kong pala. Hindi nagpatinag ang aswang. Sa halip ay nagpatuloy ito sa paglalakad. Habang inaabot ang dibdib ng binata. Sa takot ni Tiago, hinampas niya ito ng pala sa ulo. Laking gulat ng binata dahil pumaling lang ito na parang walang nangyari. Hindi uubra sa akin ang pala. Ibigay mo sa akin ang mutya. Kung ayaw mo masaktan. Ang kulit mo ah. Hindi ko nga alam kung anong sinasabi mo. Kung nasa akin man ang mutya, hindi ko rin to ibibigay sa'yo. Itinulak ni Tiago ang matanda. Dali-daling tumakbo palayo. Habang tumatakas, narinig nito ang boses ng matandang si Urbano. Hoy! Bakit ka tumatakbo? Anong klaseng tanong yan, tanda? Hindi mo ba nakita kung anong nangyari sa likod ko? Hawak mo ang kapangyarihan ng mutya. Bakit hindi ka lumaban? Lumaban? Aswang yun eh. Paano ko lalaban? Subukan mong huminto. Isipin mo ang nangyari nung araw na dumikit sa iyo ang mutya. Huminto ang binata. Muli nitong naalala ang mainit na kapaligiran. Nagliyab ang mga nabunot na patatas. Nakapaikot ito sa kanilang dalawa ni Bikay. Yan ba ang sinasabi mong wala sa iyo ang mutya? Masamang magsinungaling bata. Kaya ibigay mo sa akin yan. Hindi mo to makukuha! Ikinumpas ng binata ang kamay. Laking gulat nito nang biglang magliyab ang katawan ni Bikay. Nagpagulong-gulong ang matanda habang pilit na pinapatay ang apoy. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi na aapula ang sunog. Hindi mamamatay ang apoy na yan hanggat hindi mo ito inuutusan. Mananatili itong nagliliyab, Tiago, hanggat nais mo. Siguro mas makakabuti. Hayaan ko na lang na matupok yung aswang na yan. Total matanda na rin yan eh. Pinagmasdan ni Tiago na matupok ang matanda. Hanggang sa maging abo ang katawan. Ilang sandali pa dumating na si Umel. Nagulat ito dahil nasusunog ang mga dahon at puno ng patatas. Basa pa mga yan, Manong ah. Bakit mo sinindihan? Wala. Para wala na akong gagawin sa susunod na araw. Dala mo yung pagkain ko? Oo, Manong, pinadala ni tatay. Tara, kain ka muna. Walang muwang si Umel sa nangyayari. Minabuti ni Tiago na wag sabihin sa kapatid na nakapatay siya ng aswang. Ito ang naging simula ng pagbabago ng buhay ni Tiago. Sunod-sunod na kababalagan ang nasaksiyan ng bata, lalo na sa tuwing magtatrabaho sa bukid. Nakakakita ng mga nilalang si Tiago na hindi nakikita ng pangkaraniwang mata. Sa pagdaan ng panahon, nakasanayan na lang ni Tiago ang ganong pangyayari. Tinanggap ng binata ang katotohanan na bahagi ito ng kanyang buhay.
Pilit pa ring itinatago ng binata ang totoo sa ama at kapatid dahil ayaw niyang madamay ang mga ito sa nangyayari. Hindi nagtatapos kay Bikayang yung makakalaban na aswang. Marami silang nagdanais na makuha ang mutya. Noon hindi nila magawang lapitan dahil pinangangalagaan ito ng diwata ng bulkan. Ngunit ngayon, ikaw na ang tagapangalaga nito. Nauunawaan ko na po ang tungkulin ko. Nakasalalay sa akin ang kaligtasan ng mutya. Ganon din ang kapaligiran. Mahirap pero masaya. Alam kong isinilang ako para dito. Mabuti naman at tanggap mo na sa sarili mo ang nangyayari. Umanda ka dahil gaya ng sinabi ko, maraming pagsubok ang darating sa'yo. Laging sumasangguni ang binata sa ermitanyo dahil wala itong alam tungkol sa tangang mutya. Wala ring alam ang kanyang ama sa mga nangyayari. Ngunit kagaya ng lahat ng lihim, hindi nagtagal ay nabunyag ito. Nang minsang nagpapakain ng mga alaga si Humel, nakaupo lang si Tiago sa lilim ng puno at nagpapahinga. Nang mapansin ito, may kung anong sumusunod sa kapatid. Tinignan niya itong mabuti. Naaninag ang nilalang. Isang tikbalang. Tumayo si Tiago at nilapitan ang kapatid. O Manong, akala ko ba pagod ka? Ako nang bahala dito. Magpahinga ka na lang muna. Kaya ko pa. Inupo ko lang sandali. Amin na, tulungan kita. Nilapitan niya ang kapatid para maiwasan ang anumang kapamakan. Ngunit kahit naroon ang binata, hindi pa rin napigilan ang nilalang na salakayin ang nakababatang kapatid. Nagulat si Tiago nang marinig ang malakas na yabag ng paa papunta sa kanila. Nang humarap, isang malakas sa sipa sa dibdib ang tinanggap ng binata mula sa tikbalang. Nagtaka si Humel kung bakit tumalsik ang nakakatandang kapatid. Ano nangyayari sa'yo? Bakit ka tumalsik? Tumakbo ka, Humel! Lumayo ka dito! Ngunit hindi maunawaan ng kapatid ang sinasabi nito. Bakit Manong? Ano bang nangyayari? Dali-daling tumayo si Tiago at tinulak ang kapatid. Dahil nakita nito, papasugod na naman ang tikbalang. Kinuha ng binata ang palakol na nakasandal sa sulok. Sinalubong niya ito. Huwag kang makialam. Hindi ka hawang pakay ko. Pasensya na, pero hindi ko rin papayagan. Naggalawin mo ang kapatid ko ng walang dahilan. Walang dahilan. Sinira ng kapatid mo ang aming tirahan. Itinumba nila ang patay na puno sa liwasan ng baryo. Itinulak ni Tiago ang tikbalang at tinignan ng kapatid. Hindi naririnig ni Humel ang sinasabi ng tikbalang. Kaya si Tiago ang nagtanong sa kanya. Humel, may patay na puno ba kayo na tinumba? Natigilan ang kapatid. Naalala ang ginawa nila ng mga kaibigan. Meron. Naalala ko may tinumba kaming patay na puno. Ang sabi sa akin ng matanda, may nakatira daw na engkanto dun eh. Siya na mismo ang sumagot sa katanungan mo. Ngayon sabihin mo sa akin, kung wala akong dahilan na saktan ng binatang yan, hindi kita masisisi. Pero hindi ko rin hahayaan na saktan mo ang kapatid ko. Nakatayo ka sa bakuran ko. Kaya hanggat kaya ko magpasensya, umalis ka na. Wala akong kinikilalang dome. Kailangan pagbayaran ng kapatid mo ang kanyang kasalanan. Subukan mong galawin yung kapatid ko. Hindi kita sasantuin. Huwag mo sabihin na hawak mo ang mutya ng bulkan. Hindi ako natatakot. Pwes, tignan natin. Sinugod ng tikbalang ang binata. Sinalubong naman ito ni Tiago. Hindi makalapit ang tikbalang dahil biglang nagliparan ng apoy sa katawan nito. Nagulat si Humel nang makitang nag-aapoy ng katawan ng nakakatandang kapatid. Patuloy na nakipagsagupan si Tiago hanggang sa mapasuko nito ang tikbalang. Tama na. Totoo nga ang sinabi nila
Walang makakatalo sa taong may tanga ng mutya mula sa bulkan. Ngunit hinihiling ko sa iyo na sana maging patas ka sa paghusga. Hindi lang tao ang kailangan mong protektahan, kundi pati ang mga engkanto na umaasa sa kapangyarihan ng mutya. Ako nang bahalang magdisiplina sa kapatid ko. Umalis ka na dito. Huwag ka nang babalik. Kalimutan mong nangyari ang kaganapang ito. Panghahawakan ko ang sinabi mo. Naway matutunan ng kapatid mo ang aral ng kalikasan. Dali-daling tumakbo ang nilalang. Nang makalayo ito, saka naman kinausap ni Tiago si Umel. Hindi ka ba nag-iisip, Umel? Bakit mo tinumba yung patay na puno? Ano bang ginawa nun sa'yo? Napagkatuwaan lang namin, Manong. Hindi ko po kasi alam na may nakatira dun eh. Pasensya na po kayo. Hindi ka sa akin dapat tumingi ng tawad, kundi sa mga nilalang na nasaktan mo. Opo, Manong. Gagawin ko po. Sinunod ni Umel ang sinabi ng nakakatandang kapatid. Simula noon, hindi na muling nagpakita ang tikbalang ng mga sumunod na araw. Habang nagpapagamot ang ama, nagpa siya si Tiago na manood. Isang batang ginagambala ng kapre ang pasyente. Nahihirapan si Mang Edong na hulihin ang nilalang dahil masyado itong malakas. Hindi na sana magsasalita ang binata, ngunit dumating si Umel. Biglang tinanong si Tiago, Manong, hindi ba kaya mo makipag-usap sa mga engkanto? Bakit hindi mo subukan makipag-usap sa nakasapi dyan sa bata? Napalingon si Mang Edong nang marinig ang sinabi ni Umel. Anong sinabi mo, Umel? Tiago, anong ibig sabihin ng kapatid mo? Yang bunganga mo talaga kahit kailan, Umel. Wala po, tatay. Nagbibiro lang si Umel. Hindi po ako nagbibiro, tay. Totoo, meron siyang kakayahan makipag-usap sa mga engkanto. Nagliliyab nga po yung katawan niyan eh. Umel, manahimik ka. Kung totoo ang sinasabi ni Umel, ano ang kinakatakot mo? Kailangan ko ng tulong ng isang taong may kakayahang makipag-usap sa mga engkanto dahil isang kapre ang nakasapi sa katawan ng batang to. Buhay niya nakasalalay. Napaisip si Tiago sa sinabi ng ama. Tumayo ito at lumapit kay Mang Edong. Anong gagawin ko? Ilagay mo sa noon ng bata ang palad mo. Sundan mo ang sasabihin ko. Nag-usal na mga dasal si Mang Edong. Sinundan naman ito ni Tiago. Maya-maya ay biglang nangisay ang katawan ng bata. Akmang tatanggalin ni Tiago ang kamay sa noo ng paslit. Ngunit hinawakan ito ni Mang Edong. Wag na wag mong tatanggalin ang kamay mo kung ayaw mong maligaw sa katawan ng iba ang kapre. Ilang sandali lang huminahon ang paslit. Nag-angat ng tingin sabay ngiti ng nakakaloko. Ang tagapangalaga ng mutya sa gitna ng bulkan. Anong kailangan mo sa akin? Nagulat ang mga magulang nito dahil malaki ang boses ng pasyente. Tay, anong gagawin ko? Kausapin mo siya nang hindi inaalis ang kamay mo sa noo ng bata. Nasa ibang lugar ang kapreng yan. Tanging diwa niya lang ang nakakulong sa katawan ng bata. Magsalita ka. Anong kailangan mo sa batang to? Ako? Wala naman. Gusto ko lang makipaglaro. Alam mo bang nanganganib yung buhay ng batang to dahil sa ginagawa mo? Wala akong pakialam kung manganib ang buhay niya. Hindi rin nyo alintana ang aming mga buhay sa tuwing sisirain ng mga gaya nyo ang kapaligiran. Alam nyong tirahan namin ang kabundukan, ngunit anong ginagawa nyo? Napatingin si Tiago sa ama. Napailing na lang ito. Makipagkasundo ka sa kanya, Tiago. Hanggat maaari magpakumbaba ka. Tayong may kasalanan. Huminga ng malalim ang binata. Muling kinausap ang nilalang. Kung ganon, ano ang maaari naming gawin para bitawan mo ang batang ito? Sa palagay ko, wala kayong magagawa.
Hindi ko bibitawan ang batang ito. Siya ang kabayaran ng kasalanan ng kanyang ama. Sa pagkakataong ito, mukhang wala nang silbi ang pakikipag-usap. Malakas ang kapreng yan. Hindi ko siya madadaig sa kumbate espiritual. Bakit hindi ko subukan na harapin ang nilalang na yan? Nababaliw ka na ba, Tiago? Ano naman sa tingin mo magagawa ng kagaya mo? Kaya mo lang makipag-usap sa kanila, pero hindi mo magagawang sakta ng isang elemento. Diyan ka nagkakamali, Tay. Turuan niyo ko kung paanong matutunton ng kinaroroonan ng isang yan. Sigurado ka ba? Mapapahamak ka lang, Tiago. Sinasabi ko sa'yo. Magtiwala ka lang, Tay. Akong bahala. Nag-usal ng mga dasal si Mang Edong. Inipito sa bata. Matapos nakita ni Tiago kung saan nananahan ang kapre. Ako nang bahala dito. Siguraduhin mo lang na makakauwi ka ng buhay, Tiago. Gaya ng sinabi ko sa'yo, magtiwala ka lang, Putay. Ako nang bahala. Dali-daling tumakbo ang binata papunta sa kabundukan. Narating nito ang malaking puno ng balete. Nasa kalagitnaan ng malawak na kapatagan. Papalapit pa lang ang binata. Nakita na nito ang mga nilalang na nagtitipon sa paligid. Muling narinig ni Tiago ang boses si Tandang Urbano. Mag-iingat ka sa mga nilalang na yan. Dahil hinahangad din nila ang tangang mong mutya. Mukhang patibong ang pinasukan mo, Tiago. Tignan natin kung ano ang magagawa nila, Manong. Naglakad ang binata papunta sa puno. Humarang naman ang mga nilalang. Nagsipagandang sumugod. Iisa lang ang pakay ko sa pagpunta dito. Walang iba kung hindi ang kapreng nananahan sa punong to. Magpakita ka kung ayaw mong sunugin kita ng buhay kasama ng tirahan mo. Nabalot ng makapal na usok ang paligid. Nanlaki ang mga mata ni Tiago nang magpakita ang malaking nilalang sa kanyang harapan. Ang lakas ng loob mong dumayo sa aking teritoryo. Sa palagay mo, Kutong Lupa, anong magagawa ng kagaya mo sa malaking nilalang na katulad ko? Laki nga ba ang pinag-uusapan dito? Isang bagay lang ang gusto kong gawin mo. Pakawalan mo ang kaluluwa ng batang ginagamot ng tatay ko. Ikaw pala ang taga-ingat ng mutya ng bulkan. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nagbubuwis ng buhay para sa mga taong yan? Simple lang. Dahil nasa ilalim sila ng aking pangalaga. Wala kang karapatan na hulihin ang mga kaluluwang yan. Paano kung hindi ko gawin? Paano kung sindihan ko hindi lang yung tabako mo, pati ang bigote mo? Taga-ingat ka lang nag... Hindi na ituloy ng kapre ang sasabihin. Biglang nagliyab ang damo sa paligid ng puno. May sinasabi ka, kapre? Ano? Papakawalan mo ba yung kaluluwa o pipigain pa kita? Paano mong nautusan ng apoy? Yun din ang tanong ko nung una. Pero ngayon alam ko na kung bakit. Hindi lang ako basta taga-ingat ng mutya. Ako ang tagapangalaga nito. At ang katawan ko ay ang kanyang tahanan. Nanlaki ang mga mata ng kapre nang ipakita ng binata ang kanyang dibdib. Nakabaon ng mutya. Nagliliwanag kasabay ng pintig ng puso ng binata. Nagatrasan ang ibang nilalang, maliban sa tikbalang at kapre. Kapre, ang mabuti pa sumuko ka na lang. Hindi mo kakayanin ang binatang yan. Taglay niya ang kapangyarihan ng apoy at kaya niyang pagutusan maging ang bulkan. Gusto kong subukan ang sinasabi mo, tikbalang. Binata, talunin mo ko sa isang laban. Kapag nanalo ka, ibabalik ko sa iyo ang bata. Maaari mong gawin ang anumang naisin mo. Pero sa oras na matalo kita, ipagkakaloob mo sa akin ang kusang mutya. Maling desisyon, kapre. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka mananalo. Manahimik ka, kabayo!
Bahala ka, kalabaw. Tumayo ang kapre, dumampot ng pamalo. Ngunit nang ihahampas na kay Tiago, biglang nagliyab ang kahoy, dahilan para mabitawan nito ng nilalang at tumama sa kanyang paa. Napapatalon ang kapre dahil sa sakit. Napasapo na lang ng noo ang tikbalang. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Naupo ito sa putol na puno. Pinanood ang laban ng dalawa. Walang magawa ang kapre dahil kahit anong damputin ito, kagad natutunaw o hindi kaya naman nagiging abo. Sinabi ko na sa iyo hawak ko ang kapangyarihan ng apoy at kaya kong tunawin at gawing abo ang anumang naisin ko. Ito ang kapangyarihan ng mutya ng bulkan. Binigyan kita ng pagkakataong sumuko pero hindi ka nakinig. Ngayon lasapin mo ang kabayaran ng iyong pagmamatigas. Biglang natupok ang katawan ng kapre. Sumigaw ito at nagmakaawa. Ngunit hindi nakinig ang binata hanggang sa marinig ni Tiago ang sigaw ng isang paslit. Napatingala ang binata sa puno. Nakita ang batang kapreng umiiyak. Ikinumpas ni Tiago ang kamay. Nawala ang apoy sa katawan ng kapre. Magpasalamat ka sa anak mo. Kung hindi dahil sa kanya, wala ka na. Gaya ng inaasahan ko, mahina ka nga. Pero tanggap ko ang aking pagkatalo. Ngayon sabihin mo sa akin kung ano ang nais mo. Wala akong ibang gusto, kundi pakawala ng kaluluwa ng batang biniyag mo. Masusunod. At simula ngayon, asahan mo ang katapatan ko. Hindi ko yun hiniling. Pero kung kusa mong ipagkakaloob, hindi rin ako tatanggi. Matapos ang pakikipagtunggali sa kapre, nakuha ng binata ang respeto ng mga elemento sa paligid ng bulkan. Gumaling din ang batang ginagamot ni Mang Edong. Laking pasasalamat ng pamilya nito sa kanya. Nangako ang ama na ititigil ang ilegal na pamumutol ng kahoy sa gubat. Pinag-aralan din ni Tiago ang panggagamot. Sinundan ang yapak ng ama. Kalaunan nakilala ang binata bilang manggagamot. Kaso nga lang bigla itong naglaho. Hindi alam ng mga tao kung saan napunta si Tiago. May mga haka-haka na nirahan na ito sa bunganga ng bulkan bilang bagong tagapangalaga ng mutya. Wala nang naging balita sa kanya ang ama. Maging si Humel. Sinubukan pang hanapin ang nakakatandang kapatid. Wala itong nakita ni isang bakas. Gayunpaman, nanatili sa kanilang mga puso ang iniwang legasiya ni Tiago kung paano nitong pinangangalagaan ang kapaligiran, katuwang ng mga inkantong nakatira dito, at higit sa lahat, kung paanong iningatan ang mutya na nasa kanyang pangalaga. Sa paglipas ng panahon, tuluyang nalimot ng mga tao ang tungkol kay Tiago, ngunit hindi ang kwento na bumabalot sa bulkan ng Kanlaon, lalong-lalo na ang mutya sa gitna ng bulkan.